Ang unang bagay na ginawa ko nang muling isilang ako bilang isang batang Kraken ay ang isuko ang sarili ko sa bansa at simulan ang pagpapakain sa akin ng 1,400,000,000 katao. Dahil alam ko, pagkalipas ng isang buwan, ang Blue Star ay sapilitang isasanib sa walang hanggang karagatan. Lalawak ng walang hanggan ang karagatan. At kasunod nito ay ang walang katapusang mga halimaw mula sa kailaliman ng dagat. At mga kakaibang nilalang mula sa ibang dimensyon. Ang ipinagmamalaki ng sangkatauhan, ang mga nuclear missile, sa harap ng mga nakakatakot na nilalang na iyon, ay parang mga larwang paputok lang ng bata, madaling masira sa isang daplis lang. Sa loob ng wala pang isang buwan, 79% ng sangkatauhan ang namatay. Sa dati kong buhay, sa huling laban para ipagtanggol ang baybayin ng Shenxia. Nilamon ako ng Kraken na ito. Dahil dito, tuluyan ding bumagsak ang depensa ng Shenxia. Pero hindi ko inaasahan, sa muli kong pagmulat, ako pala ay muling isinilang bilang ang Kraken na ito. At na-activate ko ang Infinite Devour and Evolve system. Basta tuloy-tuloy akong kumain, maaari akong lumakas ng walang hanggan. Pero masyadong mabagal kung mag-isa lang akong manghuhuli. Hindi ito sapat bago dumating ang katapusan ng mundo. Kaya nagpasya ako, na magpadala ng babala tungkol sa katapusan ng mundo sa Shenxia at ipakita ang aking halaga. Sakto naman, isang malalim at ritmikong ugong ng Elisi ang tumagos sa mga patong ng tubig dagat. At malinaw na narinig ng aking pambihirang pandama. Bapur Pandigma, ang tunog na ito, para sa akin na isang naval officer sa dati kong buhay, ay pamilyar na pamilyar. Sa sandaling ito, maalon ng ibabaw ng dagat, pinangungunahan ng light frigate na Dingbo, na sinusuportahan ng 2 Seahawk class na patrol boat, ay mabagal na naglalayag sa anyong Pandigma habang hinahati ang maduming berdeng mga alon. Sa loob ng bridge ng Dingbo, napakabigat ng tensyon. Todo ang lakas ng sonar. Winasak na ng hayop na si Sotot ang 3 bangkang pang-isda. 12 ng buhay. Ngayong araw, kailangan natin siyang hanapin at tapusin. P** Nieta, ang weird na talaga ng mundo ngayon. Una, nasira lahat ng satellite sa itaas. Tapos, nagwala ang dagat na parang nabaliw. Ano na ba talaga ang nangyayari sa mundo? Ang mundong ito ay unti-unting nagiging mas kakaiba. At mas lalong mapanganib, hindi pa man natatapos ang sinasabi. Ang matinis at nakabibinging tunog ng alarma ay parang karayom na bakal na biglang bumisag sa bigat ng hangin sa loob ng bridge. Mabilis na kumislap ang pulang ilaw. Alerto, alerto, may natukoy na hindi kilalang malaking bagay sa ilalim ng tubig. Direksyon, 345. Distansya, 3,000 metro. Lalim, 800 metro. Nag-apoy ang mga mata ni Wang Meng. Bigla niyang sinuntok ang control console. Sa wakas, nahanap din natin ang hayop na yun. Buong barko, maghanda para sa laban, level 1. Ihanda ang mga torpedo. Sinigawan siya ni Li Weiguo para pigilan. Itinaas niya ang kanyang braso na parang bakal na harang. Pinipigilan ng kamay ni Wang Meng na malapit ng pumindot sa weapon launch button. Walang tigil ang kanyang mga mata sa pag-scan sa sonar. Sa anino ng echo sa screen na halos pumuno na sa isang partikular na sektor. Matatag ang direksyon ng target. Walang senyales ng panganib. Ang sonar signature ay hindi tumutugma sa anumang kilalang nilalang. Napakalaki nito. Sobrang laki, hindi ka panipaniwala. Ang balangkas na nakalkula mula sa echo sa screen ay lumalagpas sa 100 metro. Kapitan, wala akong pakialam sa signature niyan. Kitang-kita na ang laki niya. Siguradong isa itong bagong uri ng mutated na higanteng halimaw. Unahan na natin siya. Hindi pwede. Ang 10 metrong haba na Sotot ay tumakas na parang baliw matapos tamaan ng isang torpedo. Itong 100 metrong higanti sa harap natin. Sa tingin mo ba ilang torpedo ang kailangan para mapunit ang balat niyan? O para durugin ang mga buto niyan? Sa oras na magalit yan sa atin, kulang pa itong 3 barko natin para ipangtinga niya. Panatilihin ang distansya. Ipagpatuloy ang pag-track. Bantayan niyo siyang mabuti para sa akin. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang binabalak niya. Samantala, sa madilim na katubigan, 800 metro ang lalim mula sa ibabaw ng dagat. Ang dambuhala kong katawan na parang isang burol ay dahan-daang huminto. 10 makakapal na galami na parang mga sinaunang haligi ang bamuka sa tubig. Nagdulot ito ng tahimik na agos sa ilalim. Dahil narinig ko ang nakatutulig na tunog ng alarma sa itaas ko. Nakita ko ang 3 bakal na barkong Pandigma. Ang ilang may itim na bungangan ng kanilang mga torpedo launcher ay umikot na at nakatutok sa direksyon ko. Hindi pwede. Hindi na ako pwedeng lumapit pa. Kapag lumapit pa ako, magpapaputok na sila. Kahit nasa kasalukuyan kong lakas bilang isang Kraken, madali kong madudurog ang 3 barko ng Shenxia na ito. Pero ang layunin ko ay hindi para maging isang dambuhalang halimaw na naninira sa karagatan, kundi para tingnan kung maaari akong makipagtulungan sa Shenxia. Sa pag-aalala, kinamot ko ang ulo ko gamit ang isang galame. Sa ngayon, ang mga galami ko kasama ang aking katawan ay umaabot sa 100 metro ang laki. Kung bigla akong lilito, siguradong aatakehin nila ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan para malaman nila na wala akong masamang intensyon. Mabilis na umikot ang isip ko, tama. Pumunta sila rito. Malamang ay para hanapin ang kalili pa lang na
Kinain kong nag-mutate na Great White Shark. Isang dulo ng galami ko ang biglang humaba. At sakto nitong pinulupot ang nakalubog sa sahig ng dagat. Ang natitirang kasuklam-suklam na ulo ng nag-mutate na Great White Shark. Buti na lang hindi ako kumakain ng ulo ng isda. Sa isiping iyon, nagsimulang umangat ang dambuhala kong katawan. Mabagal at tuloy-tuloy. Hindi nagtagal. Nakarating ako sa lalim kung saan malinaw akong makikita ng sonar ng barko. Ang ulo ng peteng na puno ng matutulis na ngipin at may mga matang walang laman. Ay pinalutang ko sa tubig sa ilalim mismo ng barkong Dingbo. Halos sabay na napasigaw ang sonar operator at ang tagamasid. Naging garalgal ang kanilang mga boses dahil sa matinding gulat. Makikita sa screen ng sonar. Isang malaki at pamilyar na ulo ng peteng. Ang hugis nito ay agad na nalock-on at pinalaki. Sa tabi nito ay ang mas malaki pang, mas nakakasakal na anino. Ang lokasyon nilang dalawa ay napakalinaw. Ang larawang nakuha ng high definition na underwater camera ay lalong nagpayelo sa dugo ng lahat ng nasa bridge. Pinatay niya si Lag-Ari. Alam niyang tinutugis natin si Lag-Ari. Ipinapakita niya sa atin. Nayanig ang buong katawan ni Lee Wigwo. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nakatitig siya ng mariin sa tahimik ngunit nakakagimbal na imahe sa screen. Katalinuhan. Mayroon itong pambihirang katalinuhan. Sinusubukan itong makipag-usap sa atin. Ang konklusyong ito ay parang isang malakas na kulog. Binasag nito ang katahimikan sa loob ng bridge. Isang matalinong dambuhalang halimaw sa dagat. Isa itong napakalaking pagtuklas. Kailangang i-report ito agad sa nakatataas. Hindi nagtagal. Ang video ay mabilis na ipinadala pabalik sa Shenxia bilang top priority. Sa pinakamataas na command ng hukbong dagat. Matapos ang sandaling katahimikan, mabilis na dumating ang utos mula sa mga nakatataas. Pinakamataas na utos, ang target na Kraken ay may pambihirang katalinuhan at malaking halaga para sa pananaliksik. Unahin ang paghuli. Gamitin agad ang sleeper para subukang hulihin ang target. Siguraduhing madala ito pabalik sa Secure Harbor number 3. Uulitin ko, unahin ang paghuli. Kung mabaygo ang paghuli o kung manlaban ito, pinapahintulutan ang paggamit ng kahit anong paraan para wasakin ito. Malinaw ang utos, hindi maaaring questionin. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Meng. Mabilis siyang lumapit sa weapon control console. Kapitan, dumating na ang utos. Simulan na natin. Kahit gaano kalakas ang dambuhalang pag-itang yan, hindi niya kakayanin ang sleeper. Isang tira lang, tapos na yan. Sandali, tignan mong mabuti. Ganoon na lang niya kadaling tinalo ang Sototh. At ipinakita pa niya ang ulo nito ng ganyan. Ang talino niya ay higit pa sa ating inaasahan. Hindi natin alam kung ano ang epekto ng sleeper sa isang nilalang na ganito kalakas. Sa oras na magkamali tayo, ang buong fleet natin ay magiging mga basura lang sa ilalim ng dagat sa isang iglap. Gusto mo bang isugal yun? Pero ito ang utos ng nakatataas. Ang utos ay walang buhay. Tayo ang buhay at kailangang mag-isip. Mabilis magbago ang sitwasyon sa labanan. Ako ang may hawak ng command. Matigas at matatag ang boses ni Lee Wigwo. May autoridad na hindi matatanggihan. Isagawa ang plan B. Subukang makipag-ugnayan ng maayos. Buksan agad ang cold storage. Ilabas ang lahat ng nakaimbak na frozen whale meat. Ihagis ito para subukang gabayan siyang sumunod sa atin. Kumilos patungo sa direksyon ng Safe Harbor number 3. Dahan-dahan at tiyakin ang katatagan. Ibinigay na ang utos. Nagsimulang kumilos ang fleet ng may kaba pero mahusay. Kasabay ng malakas na tunog ng pagbagsak. Sunod-sunod na malalaking piraso ng karne na nagyayelo sa lamig. Ang inihagis sa napakalamig na tubig. Mabilis na lumubog. Sa ilalim ng dagat. Nang makita ko yun, bigla akong natuwa. Kumagit sila sa pain. Pagkatapos ay masunurin kong ginamit ang aking mga galami para puluputin at lamunin ang karne. At dahan-dahan at masuner ang sumunod sa direksyon ng fleet, sa bridge ng barkong Dingbo. Habang pinapanood sa sonar screen ang malaking anino na nagsisimulang gumalaw kasabay ng fleet. Habang tinitingnan ang kuha ng underwater camera sa dambuhalang halimaw. Ang eksena ng mga galami na pumupulupot sa karne ng balyina at nilalamon ito. Sa wakas ay medyo lumuwag ang tensyon na nararamdaman ng lahat. Ang sobrang bigat na atmosfera sa loob ng bridge ay tila bahagyang gumon. Pinunasan ni Lee Wigwo ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. May bahid ng pananabik sa kanyang boses na hindi agad mapapansin. Mukhang posibleng ang magkaroon ng mapayapang ugnayan sa Kraken. Kailangan niya ng pagkain. Agad na kontaken ang Safe Harbor number 3. Paghandain sila ng pagkain. Kasabay nito, alisin ang laman ng lahat ng cold storage. Ihanda ang pinakamalaking plano para sa pagtanggap nito. May kutob ako. Ang pakikipag-ugnayang ito ang huhubog sa kinabukasan ng ating Shenxia. Paglamon ng karne ng balyina. Evolution value plus 0.001. Habang pinakikinggan ko ang system prompt na naririnig ko sa aking isipan. Halos sumabog ang puso ko sa tuwa. Gaya ng inaasahan. Ang Infinite Devouring System. Kahit anong kainin ay nakakapagpataas ng evolution value. Kahit ordinaryong karne lang ay pwede. Kahit na napakaliit lang ng evolution points na nadadagdag. Pero kung talagang makukuha ko ang buong bansa ng Shenxia. Sa mga baboy, baka, tupa, at iba pang mga alagang hayop para ipakain sa akin. Abay kahit gaano karami ang gustuhin ko, makukuha ko. Sa oras na iyon, basta't mabilis akong kumain. Siguradong matatapos ko ang misyon na ibinigay ng system para umangat sa tier 3.
At madyay gising ang natatanging talento ng Kraken. Habang tuwang-tuwa ako sa aking sarili, bigla akong may naramdaman. Dahan-daang gumalaw ang dambuhala kong ulo. Ang aking di pangkaraniwang pandama ay parang isang higanteng lambat na hindi nakikita. Nasa isang iglap ay tumagos sa makapal na tubig dagat, at nahagip ang agresibong ugong ng mga makina at mga radar wave mula sa malayong karagatan. Mga Amerikano, mga Hapon, mga Koreano. Ang mga asong gubat na ito na ayaw akong tigilan. Sa dati kong buhay, ang tinatawag na Blue Star Alliance na pinamumunuan ng Amerika. Sa pinakamadilim na panahon kung kailan bumabalot na ang anino ng ibang lahi, ay patuloy pa rin kinukubkob at sinusubukang wasakin ang Shangxia. Ang mga tulad ng Hapon at Korea, ay mas walang gulugad pang lumuhad sa paanan ng ibang lahi, at itinutok ang kanilang mga baril sa mga dati nilang kababayan. Sa sandaling ito, sa bridge ng Dingbo, ang tunog ng alarma na bahagya palang humihina, ay muling umalingawngaw na parang isang sinasakal na kaluluwa, at winasak ang panandali ang katahimikan. Alert! Alert! May natukoy na maraming barko na mabilis na papalapit. Nasa direksyon na 2-0. 50 nautical miles ang layo. Ang signal ay mula sa American Burt-class destroyer na Seawolf, sa Japanese Kongo-class destroyer na Goto, at sa Korean Sehong the Great-class destroyer na Hisunsin. Mayroon ding 4 na frigate na hindi pa matukoy ang modelo. Naka-combat formation na ang kalaban. Diretso ang kanilang ruta patungo sa atin. Bumubuo sila ng pincer movement para palibutan tayo, at hinaharangan ang ating daan para makatakas. Sa boses ng tagapagulat, hindi maitago ang galit at pagmamadali. Sinuntok ni Vice Captain Wang Meng ang control console. Itong mga Amerikano na naman. Lumalaki na nga ang karagatan. Akala nila mas malakas na sila sa atin. Ang tingin ni Li Wiguo ay kasintalas ng patalim na isinawsaw sa yelo. Malaki na ang ipinagbago ng mundo. Puno ito ng mga panganib sa lahat ng dako. Nagtitimpi ang Shangxia para lang makapag-ipon ng lakas, upang harapin ang hindi inaasahan. Pero ang pagtitimpi nilang ito ay inakala nilang kahinaan at pagkakataong man lamang. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging mensahe ang sapilitang pumasok sa public communication channel. Mga barko ng Shangxia, ito ang task force ng ika-77 Fleet ng US Navy. Ang flagship na Seawolf. Inuulit ko, itigil nyo agad ang inyong operasyon, ang inyong natagpuan, at sinusubukang kontrolin na dambuhalang nilalang mula sa kalaliman ng dagat, ay pag-aari ng buong sangkatauhan. Ayon sa Pan-Pacific Strategic Resource Convention, inuutos namin sa inyo na agad isalin ang kontrol sa target. Ito ay hahawakan na ng aming pinagsanib na fleet. Kung hindi, ituturing itong isang act of hostility laban sa alyansa. Ang lahat ng kahihinatnan ay pananagutan ninyo. Sa pagtatapos ng kanilang salita, ang mga pangunahing kanya ng lahat ng barko sa Joint Fleet, at mga missile launcher, na parang mga peteng na nakaamoy ng dugo, ay sabay-sabay na umikot at nag-lock-on, sa loob ng bridge ng Seawolf. Sa mga mata ni Captain Smith, ay mababanaag ang pinaghalong kasakiman at pagkagulat. Diyos ko, anong klaseng kayamanan ang nakuha ng mga taga-Shangxia? Ang laki nito, parang galing pa sa mitolohiya. Commander Smith, iminumungkahi kong harangan ang daan pabalik ng mga taga-Shangxia. Nagpadala rin ng agarang mensahe ang headquarters. May napakalaking strategic value ang target na babago sa kasaysayan. Hindi natin pwedeng hayaan na masolo ito ng mga taga-Shangxia. Anyang Hiseo, Commander Smith, Colonel Ichiro, masyado kayong nag-aalala. Hindi maglalakas loob ang mga taga-Shangxia na labanan ng ating dakilang alyansa. Ang nararapat lang sa kanila ay manginig sa takot at ibigay ang kanilang huli. Ngunit sa sumunod na segundo, sa mga screen ng lahat ng bridge sa Joint Fleet, ay malinaw na nakita ang biglaang pagtaas ng single barrel na 100 mm pangunahing kanyan sa unahan ng barkong Dingbo. Nakatutok ang dulo ng kanyan sa direksyon ng Seawolf. Ang buong Shangxia Fleet model. Agad na umalingawngaw ang nakabibinging level 1 combat alert. Ang boses ni Li Wiguo, na kasing lamig ng yelo ng Siberia. Sa pamamagitan ng public channel, na parang isang mabigat na martilyo, ay tumama sa eardrums ng bawat miyembro ng Joint Fleet. Ito ang Shenzhen Linshui Proxima Sector. Ang nilalang na ito ay unang natuklasan, nakontak, at ginabayan ng aming panig. Ang inyong mga kilos ay isang malubhang provokasyon laban sa Shangxia. Hinding-hindi uurong ang Shangxia Navy. Agad na nanigas ang kayabangan sa mukha ni Lee Jae-hyuk, na napalitan ng di makapaniwalang pagkabigla. Nababaliw na sila, dahil lang sa isang halimaw sa dagat. Makikipagdigma na sila sa atin. Yoshi, kung ganun, laban. Muling babalasahin ang kapangyarihan sa mundo. Ito na ang panahon para sa muling pagbangon ng Great Fusang. Huling babala mula sa Shenzhen Fleet. Ibigay ang target sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, magpapaputok ang aming fleet para palubugin kayo. Kapitan, kumpleto na ang tactical simulation. Kapag nagsimula ang labanan, ang tsansa nating makaligtas ay 0. Nanunuyo ang lalamunan ng tactical officer ng Dingbo. Habang nanginginig sa kawalan ng pag-asa, biglang humarap si Li Wiguo. Tiningnan niya ang bawat bata ngunit determinadong mukha sa loob ng bridge. Ang kanyang boses ay dumagundong na parang kulog. *tang-inang 0 yan. Ang alam ko lang, nakasalalay dito ang kapalaran ng ating bansa. At hinding-hindi natin ito pwedeng pakawalan.
Sa oras na magpaputok ang kalaban, lahat ng missiles, lahat ng torpedoes, ipakawalan ninyong lahat, kahit hindi na tayo makabalik. Kailangan din natin silang paduguin. Samantala, si Qin Shenshen, ang commander ng Shengxia Navy Command, ay nakatayo sa harap ng malaking integrated situation screen. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng dagat bago ang isang bagyo. Utusan ng Air Force, lahat ng fighter jets na kayang magdala ng anti-ship missiles, lumipad agad. Target, ang karagatan kung nasaan ang Dingbo. Sugurin nyo agad sa pinakamabilis na paraan. Alisin ang safety lock ng mga land-based Dongfeng 21D anti-ship ballistic missile units. Simulan ang launch sequence, ilock ang coordinates sa Joint Fleet. Kapag ang kalaban ang unang nagpaputok, banatan nyo ng todo. Sa paglabas ng utos, biglang tumahimik ang buong command center. Namutla ang mukha ng Lieutenant General Staff Officer. At napasigaw sa gulat, Marshal, magdudulot yan ng digmaang pandaigdig. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Paulit-ulit na lang tayong umatras. Ang kapalit lang noon ay ang pag-abuso nila sa atin. Ang Kraken na to ay may talino. Hindi matatawaran ang halaga nito sa stratehiya. Hindi ito pwedeng mapunta sa kamay nila. Dapat itong manatili sa Shenxia. At sa sandaling iyon, isang observer na kanina pa nakatutok sa underwater monitoring screen. Ang biglang tumalon, nawala ang Kraken mula sa ilalim ng barkong Dibo. Sa bridge ng barkong Seawolf. Agad ding napansin ni Smith ang pagkawala ng malaking anino. Hahaha, natakot at tumakbo. Mga taga Shenxia, nasayang lang ang pagod ninyo. Umalingaw-ngaw rin sa channel ang malakas na tawa ni Matsushita Ichiro. Yoshi, mukhang marunong naman palang makiramdam ang halimaw na yan. Alam niya kung sino ang tunay na hari ng karagatan. Nakahinga rin ng maluwag si Lee Jae-hyuk, habang hinahampas ang kanyang dibdib. Aish, grabe, kinabahan ako. Akala ko magkakaroon na ng laban. Ang talino ninyo, Commander Smith. Ngunit hindi pa man siya natatapos magsalita. Ang observer sa barkong Yi Sun-sin ay nagpakawala ng isang nakakabinging. Halos makabasag lalamunang sigaw. Hindi siya umalis. Nasa harapan natin siya. Lalim, 50 metro, 30 metro. Mabilis siyang umaahon. Ang tuwa sa mukha ni Lee Jae-hyuk ay biglang naglaho. Mabilis siyang dumungaw sa bintana ng barko. Nakita niya ang dagat na wala pang 20 metro ang layo sa kaliwa ng barkong Yi Sun-sin. Natila pinasabog ng isang underwater nuclear bomb na may bigat na 1 tonelada. Isang nakakakilabot na galami ang humiwa sa ibabaw ng dagat, at tumusok diretso sa kalangitan. Bamuka ng todo ang bibig ni Lee Jae-hyuk. Tanging mga walang kwentang UHH na tunog ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa buong buhay niya, ay tuluyang nadurog sa sandaling ito. Sa sumunod na sandali, ang dambuhalang bisig na iyon na abot hanggang sa mga ulap, ay bumagsak ng may lakas na kayang dumurog kahit mga bituin. Sa harap ng purong-purong pisikal na lakas na ito, ito'y marupok na parang biskwit sa kamay ng isang bata. Mga depth charge, ihulog, bilis, ihulog ang lahat ng armas. Magpaputok, ngunit huli na ang lahat. Ang pangalawa, ang pangatlo, ang pang-apat. Mga dambuhalang bisig na kulay madilim na pula at kasi nakakatakot din. Ay sumulpot mula sa dagat na parang mga silo ng demonyo mula sa impyerno. At agad na sumali sa nakamamatay na pagpulupot na ito. At ang huling nakita ni Lee Jae-hyuk ay ang nagkikislapang mga ilaw sa harap ng command station. Ang pulang alarma na nagsasabing tuluyan ng bumabagsak ang istruktura ng barko. Sa isang iglap, ang Sehong the Great-class destroyer na may bigat na halos 10,000 tonelada ay parang isang nabubulok na kahoy na binali ng 2 kamay ng isang higanti. Sapilitang nabiyak sa 2 piraso. Hindi mabilang na mga takot at desperadong Koreanong marino ang sumisigaw sa takot habang sunod-sunod na nahuhulog. Mula sa biyak na kubyerta, nahulog sila sa malamig at maalong dagat. Sa barkong Seawolf, nalaglag sa sahig ang tabako mula sa bibig ni Smith. Ang pagiging kampante sa kanyang mukha ay nanigas at naging kasamputla ng yeso. Sa loob ng barkong Goto, ang malakas na tawa ni Matsushita Ichiro ay biglang naipit sa kanyang lalamunan at naging isang maikli at matinis na hikbi na parang isang tandang na sinasakal. Sa loob ng tulay ng barkong Shengxia Dingbo, sina Li Wiguo at Wang Meng ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Bahagyang nakabuka ang kanilang mga bibig at blanko ang kanilang mga isipan. Sa wakas ay natauhan si Smith mula sa matinding pagkabigla at nagpakawala ng isang naghihisteriyang sigaw. Magpaputok, lahat ng armas, durugin ninyo ang halimaw na yan. Sa sumunod na sandali, ang nagliliyab na mga anti-ship missile ng Seawolf model, humahaginit sa pag-atake, na may kasamang mahabang buntot ng apoy. Ang sunod-sunod na mga depth charge ay inihagis sa dagat na parang bumubuhos na granizo. Sunod-sunod na sumabog paitaas ang naglalakihang mga haligi ng tubig. Ngunit ang shockwave na nilikha ng malapitang pagsabog ng mga depth charge ay tumama lang sa matibay kong balat ng Kraken. At nag-iwan lang ng mga sunog na markang mabilis ding naglaho. Kapag ang matutuling anti-ship missile ay bumaon na sa dagat, bigla itong bumabagal. Ang landas nito ay nagiging mahina at madali ng hulaan. Kailangan ko lang iwagayway ang isa sa aking mga galamay, na parang nagtataboy ng langaw at bahagyang tapikin ang gilid nito. Agad-agad, tatalsik palayo ang missile. At sisibog sa hindi kalayuan, nalilikha ng malabong tilamsik ng tubig at mga bula.
Tungkol naman sa mga kanya ng barko, ang mga bala nito ay nahuhulog sa tubig, na parang batong lumubog sa dagat, at hindi man lang nakalikha ng kahit isang alon. Yun lang, isang malamig at mapanuyang pangungutya ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kaagad, itinoon ko ang aking paningin sa susunod na target, ang barkong may watawat na rising sun, ang Goto. Nakatingin si Matsushita Ichiro sa sonar screen sa mabilis na papalapit na. Dambuhalang anino na parang nagmula pa sa kailaliman ng dagat. Agad siyang sumugod sa harap ng communicator. Halos hindi na maintindihan ang kanyang boses sa panginginig. Officer Smith, paparating ito sa akin. Backup, humihingi ako ng backup, bago pa man siya matapos magsalita. Ang dagat sa mismong harap ng Goto ay tila hinalo ng isang hindi nakikitang dambuhalang kamay. At biglang umumbok paitaas, ang aking 10 metrong diametro. Nadambuhalang ulo at harapang bahagi ng katawan na tila isang burol. Daladala ang isang di mapipigilang lakas, ay marahas na sumugod paitaas mula sa kailaliman ng dagat, at buong lakas na bumangga sa pinakagitna ng kilya sa ilalim ng Goto. Agad-agad, ang katawan ng barko ay nagsimulang bumaluktot at mabiyak mula sa lugar ng pagkakabangga. Sumunod ang imbakan ng gasolina at mga bala sa loob nito, na marahas na sumabog kasabay ng isang nakabibinging ugong. Isang dambuhalang mushroom cloud na may halong apoy at makapal na usok. Ang pumailan lang sa himpapawid mula sa ibabaw ng dagat. Nanunood si Smith sa screen, habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ang lahat ng kanyang kayabangan at tiwala sa sarili ay gumuho sa sandaling iyon. Diyos ko, isa siyang demonyo, 2 modernong destroyer na kumakatawan sa pinakamataas na teknolohiya ng sangkatauhan, ay basta nalang pinalubog ng isang halimaw dagat gamit ang pinakasimpleng paraan. Sa sobrang takot, biglang hinawakan ni Smith ang braso ng kanyang adjutant. Lunsad ang siren song, bilis, ilabas ang lahat ng stock, bilis. Sa sumunod na sandali, ilang siren song na may lamang napakataas na konsentrasyon ng neuroanesthetic ay pinakawalan sa karagatan kung nasaan ako. Ang mga chemical projectile ay agad na natunaw sa tubig. Malalaking ulap ng mapusyaw na asul na kemikal ang mabilis na kumalat. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging katahimikan ang bomb alert sa dingbo. Bigla, habang tinitingnan ni Wang Meng ang mabilis na kumakalat na asul na bahagi ng dagat, bigla siyang namutla, patay. Iyan ang siren song ng mga kano. Grabe ang dosis niyan. Sapat na yan para patumbahin ang isang buong grupo ng balyena. Kraken. Halos lumundag ang puso ni Li Wiguo palabas ng kanyang dibdib. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Lumapit ng buong bilis. Ihanda ang retrieval. Bilis. Ngunit sa gitna ng nakamamatay na asul na tubig, ang tunog mula sa system ay parang isang masakit na biro. Itong kaunting pampamanhid, hindi pa sapat para mapahikab man lang ako. Pero itong endless DevR system, sobrang astig talaga. Kahit neurotoxin ay kayang-kaya niyang lamunin. Dahil binigyan niyo ako ng pampaganya, bibigyan ko rin kayo ng regalo. Nang maisip ko ito, itinutok ko ang aking malamig na tingin sa seawolf na baliw na umaatres. At nagtatangkang tumakas, nakita ko rin ang unahang bahagi ng Goto na dahan-daang lumulubog. Kasunod nito, isang napakakapal na galamay. Ang lumitaw na parang isang higanteng ahas dagat. Walang kahirap-hirap itong pumulupot sa wasak at lumulubog na unahan ng barko. Sa sumunod na sandali, sa gitna ng desperadong sigaw ni Smith mula sa Seawolf, ang nakakatakot na galamay na nakapulupot sa kalahati ng 10,000 toneladang barkong pandigma ay biglang itinaas, na parang martilyo ng parusa ng langit, at buong lakas na ibinagsak sa Seawolf. Bigla, isang nakabibinging tunog ng pagbangga ang umalingaw-ngaw. Ang marurupok na command tower, radar, at antena, at ang mga missile launcher ay naduraj na parang papel. Kasunod nito ang mga natitirang bala sa loob na hindi pa sumasabog, na pinasabog ng napakalakas na pagbanggang ito. Sa isang iglap, isang shockwave na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsabog ng barkong Misguidance. Ang sumambulat paitaas, ang bridge ng Seawolf, kasama na si Smith at ang kanyang magiting na command team, ay agad na navaporize. Ang dambuhalang katawan ng barko ay nagsimulang tumagilid at lumubog. Ang ilang natirang escort ship ay nataranta na sa sobrang takot, at nagsitakas na parang mga asong pagala-gala. At habang dahan-daang lumulubog sa alon ang malaking hulihan ng Seawolf, ang nagwawalang kulay dark red na mga galamay, na parang latigo ng isang demonyong Diyos na nakatapos na ng misyon, ay dahan-daang bumalik sa ilalim ng dagat. Samantala, sa bridge ng barkong Dingbo na nagbabalak sumaklolo, napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Puro malamig na pawis ang mga palad ni Li Wiguo. Tinitingnan niya ang lugar sa screen na sumisimbolo sa pagkawasak. Pagkatapos ay sa malalim na dagat na muling naging payapa. Ang malakas na pampamanhid, pati ba ang kanta ng sirena ay wala ring epekto. Sa sandaling iyon, ang Kraken, nasa ilalim natin siya. Pero ang dambuhalang anino sa ilalim ng tubig, ay tahimik lang na nakalutang sa ilalim mismo ng Dingbo. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Nang akmang mag-uutos na si Li Wiguo na umiwas. Isang medyo manipis na galamay na kulay dark red, ang dahan-daang lumitaw mula sa ibabaw ng dagat na tila nagmamasid. Maingat nitong hawak ang isang piraso ng tirang laman ng balyena na ipinakain kanina.
Iwinagayway niya ito sa direksyon ng Dingbo na parang kamakaway. Pagkatapos, itinaas ang Galamay, na parang isang dambuhalang daliri, at malinaw na itinuro ang direksyon ng Safe Harbor number 3. Nang makita ito, isang batang marino ang nagtakip ng kanyang bibig. Naalala pa niya, hinihintay niya tayong magturo ng daan. Huminga ng malalim si Lee Wigwo at saka bumuga ng hangin. Ang ibinugang hangin ay tila nagdala palayo sa lahat ng kanyang kaba at takot. Sumiklab sa kanyang mga mata ang isang gininto ang liwanag na kasing-ningning ng mga bituin. Biglang hinablat ang communicator. Ang boses ay matatag at malakas. Kanselahin ang combat alert, panatilihin ang guide formation, patungo sa Safe Harbor 3. Buong bilis na sumulong. Makalipas ang ilang sandali, sa kalaliman ng Shengxia Safe Harbor 3, sa loob ng isang malaking underwater observation platform, ang kulubat na kamay ng dalubhasa sa biology, si Academic Qianchen, ay bahagyang nanginginig dahil sa pananabik. Ang malabo niyang mga mata ay nakatitig ng husto sa malalim na bahagi ng tubig. Ang napakalaking anino na tumatakip sa halos buong tanawin. Ito ay ang Kraken. Paos ang boses ni Academic Qianchen. Puno ng panginginig na tila hindi makapaniwala. Sa likuran niya, ang buong top-tier na biological research team ay walang kaimik-imik. Lahat ay nabigla sa tanawin sa kanilang harapan at hindi makahinga. Sa sandaling iyon, ang pagpilipit ng anino sa malalim na tubig ay lalong tumindi. Isang galami na ang dulo ay puno ng mga paikot na sucker at matutulis na tinik. Tahimik na lumabas mula sa kadiliman, at dumaikit sa observation window sa harapan ni Academic Qianchen. Tug, tug, tug. Ang dulo ng galami ay ritmikong tumutok-tok sa makapal na salamin, na lumilikha ng isang malalim pero malinaw na tunog. Kasabay nito, isang napakahinang, subalit nagtataglay ng isang partikular at komplikadong frequency ng infrasound, na parang isang di nakikitang alon na kumalat sa loob ng observation platform. Agad na nasagap ng mga sopistikadong acoustic sensor ng platform ang signal. Tahimik na kumislap ang mga ilaw ng alarma. Biglang lumingon si Academic Qianchen. Nagliwanag ang kanyang mukha sa sobrang kagalakan. Nagpapadala siya ng signal. Bilis, bilis, i-analyze nyo. Siguradong may gusto siyang sabihin. Isa itong makasaysayang pakikipag-ugnayan. Ang buong team, na para bang may pumindot sa isang start button, ay agad na nagkagulo sa pag-aasikaso. Naging isang tuloy-tuloy na tunog ang pagtipa sa mga keyboard. Sa screen, parang talon na bumuhos ang napakaraming waveform data at analysis models. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Si Professor Chen ay bal-isang pabalik-balik sa harap ng salamin. Isang babaeng mananaliksik na nakasalamin, na namumula ang mukha dahil sa pananabik, ay biglang napatalon. Lumabas na ang resulta, Professor Chen. Na-decode na, malinaw na lumitaw sa screen. 29 na araw, ganap na pagsalakay. Ang mga espiritong anino, tiningnan ni Lee Wigwo ang mga salita sa screen na parang walang koneksyon. Nagtataka siyang tumingin kay Professor Chen. Professor Chen, ano po ang ibig sabihin nito? Hindi agad sumagot si Professor Chen. Bigla siyang sumugod sa harap ng screen. At paulit-ulit na sinuri ang iilang salitang iyon. Pagkatapos ay bigla siyang tumingala, at mariing tumitig sa kalaliman ng tubig, sa direksyon ng ulo ng dambuhalang anino. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Nagbibigay siya ng babala, pagkatapos ng 29 na araw. Isang alien na lahi na tinatawag na mga espiritong anino, ang magdadala ng maraming dambuhalang halimaw dagat, upang maglunsad ng ganap na pagsalakay sa Blue Star. Ako, na nasa loob ng tubig, nang marinig kong si Professor Chen, ay na-decode ang gusto kong iparating, ay agad akong tumango. Talagang ang pinakamahusay na biological research team ng Shengxia. Ang bilis nilang mag-decode, kundi, balak ko pa sanang isulat ang mga Chinese character gamit ang aking mga galamay. Samantala, sa buong observation platform, nang makita nila akong tumango, biglang tumahimik ang lahat. Labis na nanginig ang katawan ni Professor Chen, na nagpapatunay na hindi ito nagkataon lang. Gulat na pinanood ni Lee Wigwo ang nangyayari sa kanyang harapan. Paano ito posible? Ang kalaban ay hindi ang Hapon, hindi ang Amerika, kundi mga alien. Madiing umiling si Wang Meng. Pilit siyang ngumiti ng alanganin. Academic Qianchen, mali ba ang pag-decode tungkol sa resultang ito? Hindi naman ako nagulat, kasi naman, sobrang nakakagulat ang balitang ito. Matagal ko nang pinaghandaan ito, para mapaniwala ang mga pinuno ng Shengxia. Kailangan ko lang sundin ang nasa alaala ko, at sabihin sa kanila, ang ilang bagay na malapit nang mangyari. Nang maisip niya iyon, ang galami na nakadikit sa salamin ay muling umangat, at nagsimula itong tumuktok ng may mas komplikado at malakas na ritmo. Kasabay nito, mga bagong salita ang hirap na nabuo sa screen. Ngayong gabi, sa silangang baybayin ng Korea, pag-atake ng halimaw, kailangan ng maraming pagkain ngayon. Biglang tumaas ang boses ni Academic Qianchen. Hinulaan ng Kraken na aatake ang isang halimaw sa silangang baybayin ng Korea. Hindi lang siya kayang makipag-usap, kaya niya ring hulaan ang hinaharap. Nagmamadaling tumalikod si Academic Qianchen. Hindi maaari, kailangan kong i-report agad ang mga balitang ito sa High Command. Pero may bigla siyang naalala. Bigla siyang humarap sa katabi niyang kanina pa. Natutulalang pinuno ng security post number 3. Gutom na ang Kraken. Kailangan niya ng napakaraming pagkain.
Ihanda ninyo ang lahat ng reserba. Kung gaano karami ang mayroon kayo, ibigay ninyong lahat. Ipakinagad sa Kraken. Napaigtad sa sigaw ang pinuno ng post. At pautal-yutal na nagtanong. Academic Qianchen, pa, gaano po karami? Pakanin niyo siya hanggang sa mabusog. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Dragon Source Pavilion, sa Supreme Military Council ng Shenxia. Isang kahibangan. Pinag-uusapan natin dito ang sinasabi ng isang hayop. Kakawasak lang niya sa 3 sa ating mga pinaka-advanced na team. Ang sinasabi nilang Propacia. Para sa akin, isa lang yan sa mga pakana niya para tayo ay iligaw. At pagkatapos ay walang awang sasakupin ng ating mga yaman. Sa oras na lumakas siya ng higit pa sa ating inaakala, tayo ang una niyang wawasakin. Minumungkahi ko, agad na simulan ng operasyong Pamatay Dragon. Tipunin ang lahat ng ating strategic strike forces. At tuluyan siyang puksain. Kunin ang kanyang jeans, upang tuluyan ng wakasan ang panganib. Dahan-daang itinaas ni Navy Marshal Qin Shenshan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga tingin ay sintalas ng isang agila. Marshal Lei, huwag kang padalos-dalos. Malinaw at magkakaugnay ang communication record na dinala ni Academic Qianchen. Malinaw ang kanyang punto. Binanggit din niya ang Phantom Spirit Race at ang mga katangian ng halimaw. Naakma sa mga detalye tungkol sa hindi kilalang nilalang sa ating mga top secret na file. Lubos na nagtutugma ang mga impormasyon. Pareho rin ito sa testimonya ni Captain Li Wigwo at ng buong crew ng Dingbo. Mayroon siyang kapangyarihang kayang magwasak ng lahat, ngunit nang harapin niya ang ating panig. Nagpakita siya ng pambihirang pagpipigil. Naniniwala ako na ang kanyang layunin ay pareho sa atin, ang harapin ng kasalukuyang banta. Hindi natin maaaring sirain ang sarili nating tanggulan. Qin Shenshan, nagpabulag ka na sa halimaw na yan. Sabihin mo sa kanila, kung anong idinulot sa atin itong mabait na halimaw. Ang pinakabagong ulat, ang pinagsamang hukbong dagat ng 3 bansa ng Mi, Fu, at Gao ay nawasak. Nagkakagulo na ang buong bansa. Ang mga pinuno ng 3 bansa ay kasalukuyang may emergency video summit. At malaki ang posibilidad na magkakasundo sila. Nalihim na gumawa ang Shenxia. At nagpakawala ng isang super biological weapon para maghain ng reklamo sa United Nations. At kasunod nito, ipapataw ang pinakamabigat na parusa. Ang mas malala pa, ang mga pangunahing hukbong dagat ng 3 bansa ay nagtipon-tipon na sa labas ng karagatan ng Sunny. Hindi malayong puntiryahin nila ang mahahalagang target sa ating baybayin. At maglunsad ng isang military strike. Tumingin si Lei Shen sa lahat ng naruroon. Narinig niyo ba? Dahil sa halimaw na ito na hindi natin makontrol. Itinutulak tayo sa bingit ng digmaan. Sulit ba? Kung ganun, hahayaan na lang ba nating mangyari ang sakunang ipinropesya niya? Paano kung totoo ang sinasabi niya? Sa gitna ng tensyon na halos hindi na makontrol. Tama na, isang ungol na hindi naman kalakasan. Pero naglalaman ng sukdulang autoridad. Agad nitong pinatahimik ang buong conference room. Ang katotohanan sa likod ng Propacia. Malalaman natin ngayong gabi. Opo. Simula ngayon, ilagay ang lahat ng dibisyon sa highest response status. Lahat ng detector at monitoring arrays. Ituon niyong mabuti sa direksyon ng Dongli. Masusunod, sir. Pagkatapos, bamaling ang tingin ni Qinzing sa communication screen ni Academic Qianchen. Academic Qianchen, pagpatuloy ang pagbibigay sa pangangailangan sa pagkain ni Kraken. Kasabay nito, mahigpit na subaybayan ang lahat ng kanyang body data. Gusto kong malaman, ang paglaki niya bawat minuto. Taintindihan, huli niyang tiningnan si Lin Feng. Haharapin ng Ministry of Foreign Affairs ang lahat ng international backlash. Manindigan kayo na inatake tayo ng isang hindi kilalang dambuhala mula sa karagatan. Biktima rin tayo rito. Maaari kayong gumamit ng matapang na pananalita. Kasabay nito, maghanda ng isang babala tungkol sa posibleng pag-atake ngayong gabi. At mga suhestyon para sa basic na depensa. Ipadala ito ng anonymous sa Goryeo Supreme Security Department. Yan lang ang magagawa natin. Nasa kanila na ang sarili nilang kapalaran. Hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ngayong gabi, walang sino man ang maaaring gumawa ng anumang uri ng marahas na pagkilos laban kay Kraken. Tumayo siya, ang matangkad niyang figura, sa ilalim ng liwanag mula sa screen. Ay tila isang haligi na nagpapatatag sa lahat. Ako ang mananagot sa lahat. Agad, sa pagtatapos ng pagpupulong ng 3 bansa, ang Western media ay parang isang mitsang sinindihan, na agad pinasabog ang opinyon ng publiko sa buong mundo. Ang dambuhalang halimaw ng Shenxia, na wala sa kontrol. Ang Joint Fleet, nalipol. Ang sibilisasyon ng tao ay nahaharap sa panganib ng pagkaubos. Dapat wasakin ng Shenxia ang Kraken. Kung hindi, wawasakin namin ang Shenxia. Oras, ang galit laban sa Shenxia ay lumaganap sa buong mundo na parang tsunami. Maraming gobyerno ang nag-anunsyo ng pagputol sa kanilang mga proyekto kasama ang Shenxia. At nagpataw ng economic sanctions. Ang sigwang ito ay tumama rin sa loob mismo ng Shenxia. Ang lungsod ng Enshi, bilang pinakamalapit na syudad sa Security Port No. 3. Ang unang tinamaan, ang mga armored vehicle ng militar ay dumaan sa mga kalsada, na gumagawa ng malakas na dagandong. Mahahabang pila ng mga heavy-duty truck na puno ng mga nagyayelong karne. Habang ini-escort ng mga sasakyang militar, humaharurot ang mga ito papunta sa daungan. Sa kalangitan, mga armadong helicopter ang umiikot at nagbabantay.
Nagsisiksikan ang mga mamamayan sa mga kanto at eskinita. Nakatutok sa mga TV screen sa mga pinapalaking ulat ng Western media. Habang pinakikinggan ang mahinang kaguluhan mula sa direksyon ng daungan, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkalito at takot. Anong klaseng halimaw ba talaga ang nakakulong sa daungan? Bakit nag-aalaga ang gobyerno ng isang bagay na kayang pamunit ng mga barkong pandigma? Paano kung magutom yan balang araw? Aakyat kaya yan sa lupa para kainin tayo? Sabi sa internet, kaya raw niyang ubusin ang karne ng isang buong lungsod sa isang kainan lang. Halos maubos na nga ang lahat ng karne dito sa Enshi dahil dyan eh. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinaka nasisiraan ng loob ay ang namamahala sa security port number 3, si Liu Qiang. Nakatayo siya sa gilid ng malaking unloading dock, habang pinapanood ang isa na namang barkong puno ng nagyayelong karne na dumaong. Ang dambuhalang crane ay dumampot ng toneladang bloke ng nagyayelong isda at inihagis sa dagat. Sa isang malawak na feeding area na ginawa para sa kraken. Hindi pa man humuhupa ang tilamsik ng tubig. Ilang makakapal at maitim na pulang galamay ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Sa loob lang ng ilang segundo, ang toneladang kargamento ng isda ay naglaho sa ilalim ng malabong tubig ng dagat nang hindi nagiiwan kahit isang alon. Report, sir, ang pinakabagong batch ng supply sa feeding area ay nilamon na ng buo ng target. Nanginginig ang boses ng quartermaster sa gilid. Nahihilo siya ng mga numero sa kanyang talaan. Pinunasan ni Liu Qiang ang pawis sa kanyang mukha. Parang may iyak na ang kanyang boses. Hindi pa rin siya busog. Lahat ng reserba sa loob ng daungan. Pinakain na sa kanya ang lahat ng stock mula sa Enshi Cold Storage. Pang ilang barko na ba to? Uubusin na niya ang buong reserba ng karne ng Enshi. Anong klaseng customs to? Isa itong walang hanggang hukay. Ito ang katakawan na nagkatawang tao. Pero sa ilalim ng walang katapusang pagpapakain na iyon, ako naman ay nasa langit sa sarap. Ang 10 dambuhalang galami ko ay parang isang mabisang linya ng kamatayan na walang habas na gumagalaw sa tubig. Isang galami ang pumulupot sa isang umuungal na buhay na baka, at walang kahirap-hirap na dinurog ang mga buto nito. Ang isa pang galami ay bumabaon sa tumpok ng mga nagyayelong baboy at tupa. At sinasandok ang mga ito na parang excavator. May mga galami ding kumakapit sa malalaking bloke ng nagyayelong isda, at hinihila ang mga ito patungo sa dambuhalang bibig na parang kailaliman. Bigla, isang nakapaninindig balahibong tunog ng pagiling, at paglunok ang umalingaw-ngaw sa kalaliman ng tubig. Nilamon ang karne ng isda. Evolution value plus 0.01. Nilamon ang karne ng baboy. Evolution value plus 0.01. Naabot na ng evolution value ang level 1. Simula ng evolusyon, pwede na akong mag-level up. Tama nga ang desisyon kong makipagtulungan sa Shenxia System, mag-upgrade, nang aking kumpirmahin. Isang malakas na daloy ng enerhiya mula sa pinagmulan ng buhay, na parang isang bulkang natutulog ng bilyon-bilyong taon, ay biglang sumabog sa loob ng aking 100 metrong higanteng katawan. Ang katawan ko ay parang lobong hinihipan. Kitang-kita ng mga mata ang paglaki at pagunat nito. Ang malakaliskis na balat na bumabalot sa buong katawan ko ay lumilikha ng tunog na parang nabibiyak dahil hindi na makayanan. Nagkakabitak-bitak at natutuklap, at inilalantad ang mas lalo pang matibay sa ilalim. Isang bagong balat na kumikinang sa dilim. Ang mga buto nito ay tila hinulma ng isang dambuhalang martilyong hindi nakikita. Sumasabog sa lakas habang humahaba at kumakapal. Ang abot ng mga galami nito ay biglang lumawak mula 100 metro hanggang 130 metro. Para itong isang gumagalaw na kuta sa tubig. At ang bigat nito, tumaas pa ng 480 tonelada. Na umabot sa nakakakilabot na 1,920 tonelada. Matagumpay kang nag-evolve sa second stage. Lakas, bilis, tibay, at pandama, lahat ay tumaas ng 300. Nakuha mo ang skill na super regeneration. Agad na lumitaw sa harap ko ang detalyadong data tungkol sa akin. Habang nararamdaman ko ang biglaang paglakas ng kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Nag-uumapaw sa galak ang puso ko. Isang level up pa lang. Lahat ng abilidad at stats ko, tumaas agad ng 30%. At nakakuha pa ko ng isang napakalakas na skill, ang super regeneration. Dahil sa skill na to, pwede na akong maging mas mapangahas. Hindi, kailangang samantalahin ko habang hindi pa tumitigil ang pagpapakain ng Shenxia. Pagpatuloy sa walang tigil na pagkain. Nang maisip ko ito, tahimik na lumubog ang dambuhala kong katawan. Itinago ko ang sarili ko sa mas malalim pa, sa mga anino ng madilim at malabong tubig. Ang tanging iniwan ko lang ay ang 10 kong galami na mas lalo pang kumapal. At mas naging nakakatakot pa, na parang isang walang kapagurang makinang taga-ani ng kamatayan. Patuloy itong kumukuha ng mas mabilis, sa mga karneng inihahagis mula sa pantalan. Makalipas ang 10 minuto, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang pansamantalang laboratorio ni Academic Yan Chen. Lahat ng mga researcher ay nanigas sa harap ng kanilang mga aparato. Namumutla ang kanilang mga mukha, habang nakatingin sa screen kung saan kalalabas lang ng isang data comparison chart na nakakapanginig ng kaluluwa. Bigat, 1,920 tonelada. Nanginginig ang boses ng isang researcher. Sa loob lang ng ilang oras, lumaki ito ng 33 metro, at 480 tonelada.
Nanlalaki ang mga mata ni Academic Yen. Lahat ay biglang tumaas ng mahigit 30%. Hindi na ito matatawag na exponential growth. Ito ay isang malaking paglukso. Isang ganap na pagbabagong anyo. Bigla siyang napatingala, napatingin sa kanyang tabi. Isang katatapos lang na paunang analysis report ng biological tissue. Sa itaas nito, isang linyang nakabold na conclusion, na parang kulog na sumabog sa kanyang isipan. Ipinapakita ng paunang gene sequencing at pagsusuri sa cell activity, na ang target na Kraken, ay posibleng nasa maagang yugto pa lang ng pagkabata. Sanggol, nakaramdam si Academic Yen ng pangingilabot, mula sa talampakan paakyat sa kanyang bumbunan. Ang matinding takot at ang hindi maintindihang siyentipikong teorya, ang nagtulak sa kanya na sunggaban ang communicator. Gamit ang buong lakas, pagak siyang sumigaw. Icon ekta sa Long Yuan Pavilion, pinakamataas na prioridad. Sa loob ng Long Yuan Pavilion, hawak ni Chinzing ang ulat na kada rating lang, na halos basa pa ang tinte sa pagkaapurahan. Namuti ang mga buko ng kanyang daliri sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Ang malamig na datos sa ulat at ang mga salitang nasa batang yugto, ay parang nagbabagang bakal na pantatak, na pamaso sa kanyang mga mata. Hindi maaari, sa ngayon, hindi pa natin matiyak kung ang Kraken ay kaibigan o kaaway. Kung hahayaan nating magpatuloy itong mag-evolve sa ganitong kabilis, ang ating Shenxia ay mahaharap sa isang napakalaking banta. Nang maisip niya ito, kinuha ni Chinzing ang espesyal na pulang telepono sa kanyang mesa. Simula ngayon din, itigil ang lahat ng supply ng pagkain para sa Kraken. Isang utos, sa ikatlong security port, itaas ang defense level sa pinakamataas na antas. Lahat ng non-combat personnel sa loob ng port, lumikas kaagad. Ang mga combat personnel, pumasok sa highest alert status, hanggat hindi malinaw ang resulta ng insidente sa East Coast ng Goryo ngayong gabi. Lahat ng unit ay manatili sa pwesto at magabang. Bawal kumilos ng walang utos. Ang nakatitilig na alarma ng pinakamataas na alerto sa daungan, ay POM unit sa kalangitan ng dapit hapon. Ang mga dambuhalang crane ay nanigas sa ere. Ang huling truck ng nagyayelong karne ay huminto sa gilid ng pantalan. Nagtatakbuhan ang mga sundalo sa pampang patungo sa kanilang mga nakahandang posisyon. Umikot ang malalaking tubo ng kanyan. Itinutok pababa ang mga malamig at nakakatakot na bunganga nito. Nakatutok sa malalim na bahagi ng tubig na lumamon na sa di mabilang na laman. Sa ilalim ng tubig, ang aking dambuhala at nagyayelong mga mata. Tumatagos sa malabong tubig dagat. Pinagmamasdan ang sentro ng daungan. Ang pagtigil ng pagpapakain. Ang pagtutok ng mga sandata. Ang bumabalot na hanggaring pumatay. Lahat ay ayon sa inaasahan. Hindi ako galit. Hindi ako nababalisa. Ang dambuhala kong katawan ay dahan-daang gumagalaw sa kailaliman. Lumilikha ng isang tahimik na anino. Maghintay lang kayo. Pagkatapos ng gabing ito, magmamakaawa kayong pakainin ako ng husto. Sila mismo ang gumawa ng isang halimaw. Kaya inaakala nilang ang buong mundo ay puno ng mga halimaw. Mga salitang naghahasik lang ng takot. Sa sandaling iyon, ang pulang espesyal na telepono sa mesa ay biglang umalingaw-ngaw. Sinira ng matinis na tunog ang katahimikan sa loob ng silid. Nanigas sa ere ang kamay ni Park Jong-hwan. Isang masamang kutob ang kumapit sa kanyang puso. Nag-aalangan niyang kinuha ang auditibo. May biglang lumitaw na halimaw sa Detong Harbor. May isang dambuhalang halimaw dagat na umaatake sa daungan. Mula sa telepono, narinig ang garalgal na sigaw ng commander sa frontline. Kasabay ng mga pagsabog at kaawa-awang mga hiyawan. Ang mapanuyang ngiti sa mukha ni Park Jong-hwan ay biglang nanigas. Lintik, pigilan niyo siya. Kahit anong paraan ang gamitin niyo. Kailangan niyo siyang pigilan. Ang Busan Port sa mga sandaling ito ay naging impyerno sa lupa. Ang ibabaw ng dagat ay parabang hinampes ng isang dambuhalang kamao na hindi nakikita. Bigla itong umumbok paitaas. Isang nakakatakot na dambuhalang nilalang na may habang halos 100 metro. Sumambulat mula sa dagat dala ang lakas na kayang durugin ang lahat. Anak ng, ano yan? Sa wakas, tumunog na rin ang sirena ng babala na nakakabasag ng eardrum. Ang halimaw na may dambuhalang sipit ng kalaliman. Ang pares ng dambuhalang sipit na nasa magkabilang gilid ng ulo nito. Puno ng mapanirang lakas, bigla niya itong inurong ng buong lakas. At saka, na parang isang spring na piniga hanggang sa sukdulen. At buong lakas na hamampes pasulong na may malakas na dagandong. Kaagad na umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging tunog ng pagtama. Ang sinasabing kayang tiisin ang malalakas na putok ng kanyan. Angkot ang gawa sa semento at bakal. Ay agad na naduraj sa harap ng purong pisikal na lakas na ito. Magpaputok, leche, durugin niyo para sa akin ang halimaw na yan. Umugang ang mga malalaking kanyong pandepensa. Hindi mabilang na mga bala. At mga bomba na parang malakas na ulan. Ang bumuhos sa dambuhalang talukab ng halimaw. Pero, nag-iwan lang ito ng mababaw na puting marka sa talukab. Ang dambuhalang may sipit, tila nagalit ito sa mga atakeng parang kilati lang. Hindi mabilang na 3 metro ang haba, na parang mga pinaliit na bersyon ng mga halimaw na gaya ng dambuhalang may sipit, ang nahulog mula sa espesyal na puwang sa tiyan nito. Winawasiwas nila ang kanilang matutulis na sipit, at sinugod ang mga nagpapanak na tao at mga sundalong Koreano. Sa isang iglap, ang sentro ng Busan Port, sa loob lang ng ilang minuto ay naging isang lugar na nagliliyab sa apoy.
At isang wasak na lugar na binabaha ng dugo. Ito pala ang Blue Star. Isang mababang antas lang pala ng sibilisasyong teknolohikal. Napakahina. Ang pagsalakay natin pagkalipas ng 29 na araw ay tiyak na hindi magkakaroon ng anumang problema. Umiling ang katabi niyang si Liz. Saruman. Huwag nating maliitin ang kalaban. Ipinadala tayo ng ating angkan, ang sekta ng Diyos Dagat, para mauna. Para alamin ang sitwasyon dito. At alisin ang lahat ng posibleng hadlang. Napangisi si Saruman. Tingnan mo ang mga insektong ito. Ang pinakamalakas nilang sandata na tumatama sa dambuhalang may sipit, ay ni hindi man lang makakiliti. Ang tanging silbi lang nila, ay maging dugot laman na iaalay sa mga Diyos. Tama nga ang sinabi ni Kraken. Bigla siyang lumingon, magpatawag agad ng isang pulong ng pinakamatataas na opisyal militar. Ngayon din. Lintik, anong klaseng halimaw ba ito? Sir, tuluyan nang bumagsak ang panlabas na linya ng depensa. Hindi na natin kayang ipagtanggol ang daungan. Kumapit si Park Jong-won sa huling pag-asa. Bilis, tawagan niyo ang Admiral. Humingi kayo ng tulong. Sabihin niyong gamitin nila ang sandatang iyon. Dali. Isang malamig at mapanlinlang na ngiti. Datang gumuhit sa mga labi ni Wilson. Kinuha niya ang encrypted na telepono. Presidente Park, ikinalulungkot ko. Ang lakas ng halimaw na ito ay higit pa sa ating inaasahan. Kung haharangean natin siya ng direkta, ang ating ikapitong fleet ay magdaranas ng hindi kapani-pani walang pinsala. Masyadong malaki ang kabayaran ng pagiging unang gagamit ng super weapon sa isang tunay na laban. Hindi iyon kakayanin ng ating alyansa. Pero, mayroon akong mungkahi. Maaaring subukan ng hukbo ng inyong bansa na gabayan siya. Kahit anong paraan pa ang gamitin ninyo, dalhin niyo siya patungo sa direksyon ng Shenxia. Sa kabilang linya ng telepono, natigilan si Park Jong-won. Oo nga, bakit hindi ko naisip yun? Ipapasa ko na lang sa kanila ang problemang ito. Hayaan nating sila ang mamroblema. Ibinaba na ang utos, sa paligid ng daungan ng Busan. Ang mga natitirang barkong pandigma ng Korean Navy, na parang mga ibong nataranta, ay nagsimulang magpakawala ng mga high-power na sound decoy. Ibinagsak ang mga ito sa gilid at unahan ng danaraanan ng dambuhalang maninipit. Ang mga shockwave at tilamsik ng tubig mula sa mga pagsabog, ay sadyang ginugulo ang pandaman ng dambuhala sa direksyon. Sa himpapawid, maingat na umiikot ang mga fighter jet. Ang mga natitirang missile at bomba, ay ibinuhos sa karagatan sa pagitan ng dambuhala at ng katubigan ng Shenxia. Lumilikha ng napakalakas na ingay at liwanag ng apoy. Sa pagtatangkang makuha ang atensyon nito, gumalaw ang malalaking compound eyes ng dambuhalang maninipit. Tila ba nagagalit ito sa walang tigil na panggugulo? At tila naaakit din sa kaguluhang nagmumula sa karagatan sa unahan. Dahan-daang iniba ng napakalaking katawan nito ang direksyon, patungo sa East Sea ng Shenxia. At ang kasuklam-suklam na gawaing ito ng hukbong Korean na paglihis ng kapahamakan, ay natukoy ng radar at optical equipment ng High Altitude Warning Aircraft ng Shenxia. Malinaw na nakunan ang mga imahe at datos, at ipinadala pabalik sa bansa. Sa isang iglap, nag-alab ang galit ng buong bansa. Ang mga lintik na to, susugurin ko na sila kasama ang mga sundalo ko. Uminahon ka, General Lei. Walang may dudulot yan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin lulutasin ang salot na ito. Pwede ba nating gayahin sila at painan ito palayo? Mahirap yan. Ayon sa pagsusuri, ang halimaw na ito ay matinding naghahangad ng laman at dugo. Ang dami at densidad ng populasyon ng Shenxia ay hindi niya kayang tanggihan. Sige, dahil nagpakita na nga ang halimaw sa Goryo ngayong gabi, nangangahulugan itong malaki ang posibilidad na totoo ang propagation ng Kraken. Kung ganun, marahil simula pa lang ang halimaw na ito. Ang paglipol sa halimaw na ito ngayon, ay magbibigay sa Shenxia ng mahalagang karanasan. Iutos sa buong hukbong dagat, panlupa, at himpapawid na mag-antabay. Sa oras na tumapak ang halimaw na sipit ng kalaliman sa ating karagatan, lipulin ito sa kahit anong paraan. Ang utos ay dumagundong na parang kulog. Agad-agad, umikot ang mga makina at kanya ng daan-daang barkong pandigma ng hukbong dagat sa silangan. Bumukas ang mga takip ng missile silo. Ang nanlalamig na mga bunganga ng kanyan at mga warhead ay nakatutok sa kanlurang abot tanaw. Isang di nakikitang bitag ng digmaan ang humigpit sa silangang karagatan ng Shenxia. Ngunit habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa papalapit na halimaw na sipit ng kalaliman, sa loob ng safe harbor bilang 3, ako, na matagal nang nag-aabang sa ilalim ng tubig. Ang aking malalaking mata ay biglang damilat. Ang nanlalamig kong tingin ay tila tumagos sa makapal na tubig dagat. At itinutok sa kanluran, ang malakas at marahas na enerhiya ng buhay na iyon. Napakatinding enerhiya ng buhay. Dumating na ba sa wakas ang dambuhalang ito? Natatandaan ko sa nakaraang buhay. Nilipol ng Shenxia ang buong hukbong dagat sa silangan. At isinakripisyo ang daan-daang libong buhay para lang mapatay ito. Tiningnan ko ang level sa aking panel. Kung gayon, paano kung kainin ko ang halimaw na ito? Sapat na siguro ang mga evolution points na nakuha ko para mag-evolve ako sa stage 3. Oras nang tapusin ang misyon para sa pagkain. Nang maisip ko ito, hindi na ako nakapagpigil pa. Ang dambuhala kong katawan ay biglang gumalaw. Sa isang iglap, sumabog ang pinatibay na bulletproof glass ng observation platform.
10,000 tonelada ng tubig dagat, kasama ang mga pira-pirasong bakal, ang bumulwak palabas. Nagwawala ang Kraken. Bilis, itunog ang alarma. Agad na nataranta ang mga gwardya sa daungan. Hindi mabilang na mga baril. At kanya nang agad na itinutok sa nakakatakot na nilalang na kumawala sa kulungan. Tigil. Walang sino man ang magpapaputok. Hinding-hindi kayo magpapaputok. Inuulit ko, huwag magpapaputok. Walang sino man ang magpapaputok. Nakatitig ang Kraken sa direksyon ng dagat. Hindi tayo ang target niya. Buong bagsik na sumigaw si Ling Wiguo sa mga sundalo sa paligid. Mga hanggal, hindi man lang siya magagalusan ng mga bala ninyo. Kapag ginalit ninyo siya, magiging abo ang buong syudad sa isang iglap. Sinulyapan ng dambuhala kong patayong mata si Ling Wiguo. At hindi na ako nagtagal pa. Bigla kong iwinasiwas ang aking dambuhalang katawan. Ang ibabaw ng dagat ay tila biniyak ng isang higanteng palakol. Sa bilis na higit pa sa kahit anong barkong pandigma, humagibis ako patungo sa digmaan sa East Sea. Ang dambuhalang East Sea Fleet ay parang isang pader na bakal. Matatag na nakaposisyon dito. Ang malamig na mga bungangan ng kanyan ay nakatutok sa iisang direksyon. Sa gitna ng nakakamatay na katahimikan at tensyon, isang barkong tagtad ng sira, isang Korean destroyer na nagbubuga ng itim na usok, ang pasuray-suray na pumasok sa tactical alert zone ng Shenxia. Sa mahigit 10 barkong pandigma na kasama sa misyon noon, ngayon ay isa na lang kaawa-awang barko ang natitira. Buisit, sa wakas, natakasan din natin ang halimaw na yon. Bilis, lumiko na tayo. Lisanin na natin ang karagatang ito. Bigla, isang sipit na nababalutan ng madilim na pulang talukab. Isang nakakatakot na dambuhalang sipit na sinlaki ng ulo ng tren. Biglang sumulpot mula sa karagatan. Tiyak na sinipit ang gitna ng destroyer. Buong bilis, sumulong. Pigilan niyo siya, sir. Overloaded na po ang barko. Itinaas niya ang barko. Sa sumunod na sandali, habang nakatutok ang hindi mabilang na live camera, ang destroyer na tumitimbang ng ilang libong tonelada, ay sapilitang biniyak sa 2 piraso. Ang halimaw na sipit ng kalaliman ay nagpakita na, paputukan. Agad nilamon ng walang tigil na putok ang dambuhalang halimaw na nagwawala kanina. Tinabyunan ng apoy at usok ang kalangitan. Kumulo ang ibabaw ng dagat, ngunit nang hamupa ang usok, ang baluti sa likod ng halimaw na sipit ng kalaliman ay nag-iwan lang ng napakaraming sunog na itim na marka. Lubusang ikinagalit ng halimaw na sipit ng kalaliman ang biglaang pag-atake. Agad nitong sinuong ang walang tigil na putok para lapitan ang East Sea Fleet. Hindi natin pwedeng hayaang makalapit ang halimaw na yan sa fleet. Gumamit ng armor-piercing shells. Basagin niyo ang malapagong niyang kalasag. Kasabay ng pagbagsak ng utos ni Zhang Shenwu, 2 J-20 jet ang bumulusok pababa. Ang mga YJ-8 anti-ship missile ay nag-iwan ng landas ng kamatayan. Tiyak na tumama sa sentro ng likod na baluti ng halimaw. Ngunit nang hamupa ang usok at alikabok, ang armor-piercing shell, na sinasabing kayang bumaon sa 300 mm military-grade na bakal, ay nakatigil lang sa makapal at animoy bundok na kalasag ng halimaw. Nalumikha lang ng ilang lamat na ilang pulgada lang ang lalim. Tuluyan nang nagalit ang halimaw na sipit ng kalaliman. Ang mga dambuhala nitong mata ay nakatutok na sa kalangitan. Sa paakyat na J-20, umikid ang dibdib nito, bamuka ang bibig nitong puno ng matutulis na ngipin. Sa isang iglap, 2 haligi ng maputlang berdeng likido na nakakatunaw, na sinlaki ng balde, ay ibinuga na parang mga makamandag na dragon. Bilis, iwasan nyo, ngunit huli na ang lahat. Isang J-20 ang tinamaan sa gitna ng likidong ibinuga. Ang matibay nitong katawan ay natunaw at nabali na parang mantikilya. Ang isa pang jet ay bahagyang nakaiwas sa pangunahing buga. Ngunit natilamsikan ito ng lason na tumunaw sa kalahati ng pakpak nito. Gumugulong at bumabagsak ng walang kontrol. Sir, paparating sa atin ang halimaw na yon. Anong gagawin natin? Pigilan niyo siya. Kahit anong mangyari, kailangan natin siyang ipako sa dagat. Tumingin si Zhang Shenwu sa maningning na mga ilaw ng baybayin sa likuran niya. Isang lungsod na may 5 milyong katao. Namula ang mga mata niya. Hinding-hindi natin siya pwedeng hayaang makarating sa dalampasigan. Umalingaw-ngaw sa buong fleet ang isang madamdamin at desididong sigaw. Pinaandar ng todo ang lahat ng barkong pandigma, at sumugod papalapit sa dambuhalang halimaw. Nagpalit lang ng mas malakas na kalaban. Pero sa huli, ang isang insekto ay insekto pa rin. Ang ganitong firepower ay hindi pa sapat para kilitiin man lang ang halimaw na may dambuhalang sipit. Kung walang milyon-milyong buhay na isasakripisyo sa pagkakataong ito, hindi siya mabubusog. Tumango si Liz. Kumislap ang isang madilim na liwanag sa kanyang mga mata. Narinig ko na itong bansang tinatawag na Shenxia ay mayroong isang malaking paputok na tinatawag nilang itlog na kabute. Sakto, pwede nating gamitin ang pagkakataong ito para pilitin silang gamitin yun. Tingnan natin kung gaano kalakas. General, hindi ba natin sila kailangang tulungan? Hahaha, kung hindi natin tutulungan yung kaawa-awang hipon na yan para bugbugin ang mga taga Shenxia, yun na ang pinakamalaking pabor na maibibigay natin sa kanila. Tama, ngayon, hayaan nating turuan ng leksyon ng hipon na yan ang mga yan. Ang mga imaheng ipinapalabas sa buong mundo ay nagdulot ng panik na parang salot na kumalat. Mabilis na nagkagulo sa SCT.
Naging siksikan sa istasyon ng tren. Naging paralisado ang mga highway. Nag-iiyakan at nagtutulakan ang mga tao. Gusto lang nilang makatakas mula sa impyernong malapit nang dumating. Magpaputok. Pasabugin nyo yan. Nagbuga ng pinakamalakas na firepower ang mga barkong pandigma ng East Sea Fleet. Sunod-sunod na mga missile na may armor-piercing warheads. Ang humiwa sa hangin. At bumagsak sa halimaw na parang gumugulong na bundok. Bagamat ang Abyss Giant Pincer Beast ay mayroong napakatibay na depensa na walang kapantay. Sa sobrang tindi ng mga putok, agad na ang matigas na likod ng Abyss Giant Pincer Beast ay nabasag sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake. Sa ilang bahagi, tumatagas na ang matingkad na pulang dugo. Ang matinding sakit ay parang nagbabagang karayom na bakal, na buong diing tumusok sa mga nerbiyos ng Abyss Giant Pincer Beast. Ang mga mata nito ay agad na namula sa dugo. Kasunod nito, ang 12 pares ng mga binti nitong parang mga higanteng haligi ay biglang kumilos ng malakas. Ang katawan nitong may habang 100 metro ay parang isang batong pandurog na inihagis ng isang higanteng kamay na hindi nakikita. Binangga nito ang sunod-sunod na mga pagsabog at malalaking alon, at buong bagsik na sumugod patungo sa baybayin ng SCT. Pigilan niyo siya. Isang destroyer na pinakamalapit dito, na parang isang bayaning preying mantis, ay buong bilis na sumalubong para banggay ng halimaw. Ngunit laban sa Abyss Giant Pincer Beast, sa harap ng napakalakas nitong bilis at lakas, para lang itong larwang gawa sa papel na agad naiupi at nawasak. Wala na, tiyak na ang pagkawasak ng SCT. Ito ang pinakamagandang pagtatapos. Hayaan niyong dumanas ng paghihirap ang mga yan sa ilalim ng pagyurak ng halimaw. Parang huminto siya saglit. General, nag-aalinlangan siya. Makikita ang Abyss Giant Pincer Beast na malapit nang umapak sa dalampasigan. Ang malaking katawan nito ay biglang nanigas. Hindi mapakali nitong iginalaw ang ulo, at umungol sa pagkabahala at pagkalito. Ang dambuhalang katawan nito ay bahagya pang umatras. Napasigaw si Charles sa gulat. Ano ang kinatatakutan niya? Malapit nang magsimula ang kainan. Ano pa ba ang maaari niyang katakutin? Titig na titig si Qin Shenshen sa Abyss, sa kilos ng Giant Pincer Beast na hindi mapakali. At sa paglingon nito pabalik sa kalaliman ng dagat. Hindi dapat ganito. Malapit nang lumapag sa lupa ang bagay na to. Bakit ito biglang aatras? Natatakot kaya siya sa Kraken? Samantala, sa East Sea, ang dambuhalang katawan ng Abyss Giant Pincer Beast ay hindi pa tuluyang nakakatalikod, nang ang dagat sa likuran nito ay tila hinati ng isang dambuhalang palako na hindi nakikita. Isang galami na nababalutan ng mga soccer, at mga tinik, isang dambuhalang galame, ang biglang lumitaw mula sa tubig sa nakakakilabot na bilis na higit pa sa tunog. At walang mintis na pumulupot sa kanya. Ang kanyang katawan na parang tore ng kastilyo. Ang kanyang mga talukab at buto na nagdudulot ng paninindig balahibo ay marahas na dinudurog. Ang nakapangingilabot na tunog ng pagkabali ay nagpatigil sa lahat ng ingay. Ang dambuhalang sipit ng kadiliman ay umungal sa pinaghalong gulat at galit. Pagkatapos, nagsimulang magpumiglas ang dambuhala niyang katawan. Ngunit sa sumunod na sandali, siyam na galami na nababalutan ng mga soccer. Mga naglalakihang braso na kulay madilim na pula at litaw na litaw ang mga muscle ay biglang pumulupot na parang mga tanikala ng demonyo mula sa impyerno. Sumabog ang nakakakilabot na puwersa ng pagpulupot. Ang matingkad na pulang dugo ng halimaw ay parang isang fountain, na sumirit mula sa mga bitak ng kanyang talukab. Kaagad, ang dambuhalang sipit ng kadiliman ay umungol sa matinding sakit. Imposible, lintik na pugita. Pumanig pa talaga siya sa Shenxia. Samantala sa lungsod S, milyon-milyong mga mata ang nakatutok sa malaking screen sa plaza. Nang lumitaw ang dambuhalang galami na humawi sa karagatan. Nang ang dating walang kapantay na dambuhalang sipit ng kadiliman ay mahigpit na napulupot, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, ay sumabog ang lahat na parang isang bulkang matagal nang nagtitimpi. Si Clark, dumating si Clark para iligtas tayo. Ang malakas na sigawan at hiyawan na parang isang tsunami ay agad na nagpasabog sa buong lungsod. At habang mahigpit kong sinasakal ang dambuhalang sipit ng kadiliman, tinitingnan ko ang panel sa aking harapan. Hindi ko maiwasang kabahan. Buti na lang, superior ang lahi ko. Ang mga stats ko sa Tier 2 ay hindi mas mahina kaysa sa Tier 35 na dambuhalang hipon na to. Nagpasya ako sa aking isipan. Ginamit ko ang buong lakas ng aking 10 galame. Mamatay ka. Sa sandaling iyon, kasabay ng nakabibinging tunog ng pagdurog. Ang mga ungol ng sakit mula sa dambuhalang sipit ng kadiliman ay lalo pang naging kasuklam-suklam. Kasunod nito, nag-alab sa kabaliwan ang kanyang mga mata. Ang kaliwang sipit niya, na parang martel yung puno ng matinding puwersa, ay biglang bumaluktot. Umalpas ang enerhiya mula sa mga siwang ng kanyang talukab. Itinutok sa 3 galami na nasa harapan. Ang hangin ay labis na naipit. Isang malalim na pagsabog ang umalingaw-ngaw. 3 magagaspang na galami na parang mula pa sa sinaunang panahon. Sa bilis na hindi kayang makita ng mata, na parang mga marurupok na sanga ng puno, ay sapilitang winasak ng nakakatakot na dambuhalang sipit na may bilis na 1.5 beses ng tunog. Dugong asul na tila kumikinang. Sumaboy pababa na parang malakas na ulan. Kinulayan ng asul ang malaking bahagi ng karagatan. Yes, tapusin mo na yan. Itong lintik na pagitang ito.
Ang pag-asa ng Shenxia ay malapit ng Maduraj. Ngunit sa mga oras na ito, ang mga mata ng dambuhalang sipit ng kalaliman ay puno ng pagkagulat. Ang mga galami na winasak niya gamit ang buong-buo niyang lakas. Sa mismong sugat nito, ang mga laman ay mabilis na tumutubo sa bilis na nakikita ng mata. Ang mga litid, na parang mga buhay na bagay, ay pumulupot at hamabi sa mga buto. Gumagawa ng mga lumalagutok na tunog ng paglaki. Sa loob lang ng ilang segundo, 3 mas makakapal pa, na mga bagong galami na nababalot sa bagong tubong madilim at matigas na balat, ay tuluyan ng muling nabuo. Nagiba ang tono ng etenggal ng dambuhalang sipit ng kalaliman. Puno ng pagkabiglang hindi maintindihan. Iyan lang ba ang kaya mo? Ang malamig kong kamalayan, ay tumutok sa dambuhalang halimaw na nanigas sa sindak. 3 bagong tubo at mas makakapal na galami, ay biglang pumulandet na parang dambuhalang sawang nangangaso. Tiyak at walang awa, na pumulupot sa kanya, sa kasukasuan ng kaliwang sipit na hindi pa niya nababawi. Kasabay nito, ang mga nakapulupot sa mga siwang ng talukab sa ulo ng dambuhalang sipit ng kalaliman. Na ilang galami, ang mga kalamnan ay biglang bumantag na parang hydraulic press. Ang talukab ng ulo na matagal ng puno ng mga lamet, ay hindi na nakayanan ng mapanirang lakas ng pagsabog paloob. Bigla itong sumabog na parang seramikang marahas na piniga. Sa sumunod na sandali, isang makapal at matulis na galami na parang sibat ang itinaas ng mataas. Parang isang dambuhalang pambutas na may lakas na kayang durugin ng lahat. Bumaon ito ng buong bagsik sa talukab ng bungo ng Abyss Pincer Beast. Sa laman at dugong lumitaw matapos itong mabasag. Agad na sumunod, ang ikalawa, ikatlo, ikaapat, at marami pang iba. Ang mga dulo ng galami na puno ng malapot na likido at sariwang dugo. Para bang mga ganid na dambuhalang bibig, mula sa iba't ibang anggulo, ay walang awang tumusok sa bungo nitong wala ng proteksyon. Pinagpira-piraso at hinalo ang loob nito. At pagkatapos ay sabay-sabay na hamatak mula sa iba't ibang direksyon. Agad na umalingaw-ngaw ang isang malagang na pagsabog na kayang yumanig sa kaluluwa. Ang hari na nawalan ng ulo. Ang katawan nitong sinlaki ng isang gumagalaw na bundok, ay marahas na nangisay ng ilang beses, bago tuluyang bumagsak ng walang buhay. Sa ibabaw ng dagat, tanging ang dambuhalang ulap ng dugo na dahan-daang kumakalat ang natira. At ang nilalang na buong pagmamalaking nakatayo sa ibabaw ng mga alon. Ang Kraken na parang isang demonyong Diyos ng kalaliman. Nang makitang matagumpay ko itong napatay, agad akong nagdiwang sa aking isipan. Sa wakas, napatay ko rin itong dambuhalang yulang. Hindi ako makapaniwala, na hindi pa rin sapat ang evolution points para maabot ang 2 antas. Dahil sa sobrang pananabik, agad kong ginamit ang aking mga galame, para pulaputan ng pugot na katawan ng Abyss Pincer Beast, at hilahin ito sa kailaliman para simulang lamunin. Sa tulong ng Infinite Devour and Evolve System, ang dambuhalang Abyss Pincer Beast ay agad-agad na nalamon ng buo, nilamon ng Abyss Pincer Beast, nakakuha ng 2,200 evolution points. Maaari nang mag-evolve. Hindi ako nagatubiling piliin ang mag-evolve. Sa isang iglap, isang agos ng buhay na mas malakas pa kaysa sa dati, ang sumabog sa loob ng aking katawan. Ang madilim na balat ko ay nabitak at natuklap. Inilalantad ang mas madilim at mas matibay na laman sa ilalim. Ang mga buto ko ay biglang humaba at kumapal. Ang mga hibla ng aking kalamnan ay lumobo at muling nabuo na parang may sariling buhay. Ang abot ng aking mga galami ay lumawak mula 130 metro hanggang 160 metro. Ang bigat ko ay tumaas ng 620 tonelada. Umabot sa nakakakilabot na 2,540 tonelada. Matagumpay kang nag-evolve sa ikatlong yugto, nadagdagan ng 300 ang iyong lakas, liksi, at pangangatawan. Naramdaman ko ang kapangyarihang tila ba ipinanganak akong muli. Sa kaibuturan ng aking kamalayan, umalingaw-ngaw ang isang tahimik na dagandong. Nakumpleto ang misyon sa totoong mundo. Nalinang ang natatanging talento ng Kraken. SSS level na Ocean Sovereign. Ocean Sovereign. Tanging ang mga maharlikang Kraken lamang ang posibleng makalinang nito. Isang pangunahing talento, aktibong sinusuri, at perpektong kinukuha ang magagandang gene fragments ng target na nilamon. At isinasama ito para i-optimize ang sarili kong gene chain. Para bumuo ng bagong talent skill. SSS level. Nayanig ang aking kamalayan. Para akong tinamaan ng isang bulalakaw mula sa kalawakan. Huminga ako ng malalim, para pakalmayan ang pananabik sa aking puso. Pagkatapos, tiningnan ko ang description ng Ocean Sovereign. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Ocean Sovereign, kaya kong likhain ang pinakamalakas na skill ng kalaban. O kaya naman, ang talento nila. Kung ganoon, di ba't mayroon akong handa ng gamitin dito sa loob ng tiyan ko? Nang maisip ko yun, agad kong ginamit ang Ocean Sovereign. Sinusuri ang gene ng target. Na-detect, ang Abyssal Pincer Beast ay mayroong C-level skill na Death Hammer. Kinukuha ang gene fragment at isinasama sa gene chain ng host. Nag-o-optimize, nakabuo ng C+ level na Death Whip. Aba, grabe, nabuo na agad. Hindi ba't magiging invincible na ako nito? Bigla tuloy akong nanabik na subukan ito. Saan ko kaya susubukan ang skill na to? Ginamit ko ang aking mga galami para kamutin ang ulo ko. Pagkatapos, ang malamig kong mga mata ay tumagos sa malabong tubig dagat.
at itinuon ang paningin sa maliwanag na lugar sa malayo, ang hugis ng isang malaking fleet na parang isang lumulutang na isla ng bakal. Enterprise Aircraft Carrier Command Center. Diyos ko, ang Abyssal Pincer Beast, pinagpira-piraso lang ng pag-itang yun. General, mayroong napakabilis na target sa ilalim ng tubig. Mabilis itong papalapit, hindi ito ma-lock on. Dambuhala ang katawan. Diyos ko, ang mga floors. Ang demonyong iyon. Bigla, isang nakakabinging alarma ng labanan ang bumasag sa katahimikan ng aircraft carrier. Ngunit huli na ang lahat. Sa ibabaw ng dagat, wala pang 200 metro mula sa harap ng aircraft carrier na Enterprise. Isang dambuhalang braso na hindi mo sukat akalain. Ang biglang sumulpot mula sa dagat kasabay ng tili na tila pumupunit sa hangin. Sa dulo ng dambuhalang braso, nababalutan ito ng bagong tubong balat na may malamig at nakakakilabot na kislap. Sa ilalim ng mga searchlight at liwanag ng buwan, kumikinang ito ng liwanag ng kamatayan. Oh my God! Sa isang iglap, isang madilim na anino ng kamatayan. Taglay ang lakas na kayang dumurog ng mga bituin. At ang nakakatakot na kinetic energy na doble pa sa bilis ng tunog. Ay buong tumpak na hamampes sa aircraft carrier na Enterprise. Sa mismong dugtungan ng command tower at ng pinakailalim nito. Ang baluting gawa sa espesyal na alloy na ilang metro ang kapal. Ay parang mantikilya sa ilalim ng mainit na kutsilyo. Agad na natunaw at suminga. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog sa pinagtamaan nito. Si Charles at ang kanyang magigiting na command team. Hindi man lang nakasigaw, ay tuluyan ng natunaw. Winasak niya ang Enterprise. Atake. Lahat ng armas, magpaputok. Ngunit wala itong naging epekto. Siyam na mas makapal at mas nakakatakot na dambuhalang braso. Ang sabay-sabay na lumitaw mula sa dagat. Isang dambuhalang braso. Ang pumulupot sa gitna ng isang Ticonderoga-class cruiser. Sa isang iglap, ito ay sapilitang pinilipit na parang basahan. Isa pang dambuhalang braso ang dumampot sa isang Arleigh Burke-class destroyer. Na parang iwinawasiwas na isang dambuhalang martilyo na may bigat na 10,000 tonelada. At buong lakas na inihampas sa isang katabing barko na takot na tumatakas. Shit, ang demonyong ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa Abyssal Swamp Beast. Diyos ko, sino ang sasagip sa amin? Sa Longyan Pavilion, biglang tumayo si Chinzing. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan dahil sa tindi ng emosyon. Ngunit ang kanyang tingin ay matalas na parang isang bagong bunot na espada. Ang nakasaad sa propesya na pananakop ng ibang lahi, malamang ay ito na nga. Kailangang maging lubos na handa ang Shensia. Ang hirap ng kalabanin ng unang halimaw na kakalabas pa lang. Halos walang epekto rito ang lahat ng ordinaryong armas. Kung pagkatapos ng 29 na araw, at lusubin tayo ng mga dayuhang nilalang kasama ang napakaraming ganitong klaseng halimaw dagat. Paano natin sila mapipigilan? Nang maisip niya ito, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Chinzing. Ang proyektong Kraken ng North Sea ay sisimulan na agad-agad. Ito ang pinakamataas na prioridad at gagawin sa buong lakas ng bansa. Ang Kraken ng North Sea. Paano nila nakuha ang tulong ng isang alamat? Ang tulong ng isang maalamat na lahi. Kakakalat pa lang ng spirit energy. Saruman, wala nang silbi kung iisipin pa natin kung paano ito nakarating dito. Ang mas dapat nating pagtuunan ng pansin, ay ang bilis ng ebolusyon ng Kraken na ito. Nasa 2nd antas na, sa loob lang ng ilang minuto. Nakaabot na ito sa 2nd antas. Hindi ba't sa bawat antas ng ebolusyon ng Kraken, kailangan ng ilang dekada ng pag-iipon ng lakas. Labag ito sa batas ng kalikasan. Iyan ang tunay kong ikinababahala. Kailangan natin itong puksain bago pa ito tuluyang lumakas. Hihilingin ko na ngayon na si Clovis na ang kumilos. Hayaan mong ang hindi matatalong sipit ni Clovis. Ang Palmyra piraso sa maliit na Kraken na iyon. Shit, peste kang Shenxia, at peste kang dambuhalang halimaw. Isang mabangis na hayop lang ang ginabayan namin. Pero naglakas loob silang wasakin ang ating walang tatalong pangkat pandigma. Ipinapahayag ko, ang Amerika, ay nasa ilalim na ng pinakamataas na estado ng digmaan. Kailangang patayin agad ng Shenxia ang demonyong iyan na si Kraken. Kung hindi, makikipag-alyansa kami sa lahat ng sibilisadong bansa, upang sabay-sabay na puksain ang Shenxia, kasama ang halimaw na tagagunaw ng mundo na inaalagaan nila. Bilang tugon sa mga walang basehang pahayag ni Ginoong Wilson, ang Shenxia ay formal na tumutugon. Ang tagapagtanggol ng Shenxia, si Kraken, ay ginamit lang ang karapatan nitong ipagtanggol ang sarili. Ang pag-alis sa panganib, ay lubos na makatwiran. Mahal ng Shenxia ang kapayapaan. Ngunit hinding-hindi ito natatakot sa mga hamon. Dahil gusto ninyong lumaban, sige, laban. Para sa Shenxia. Imposible. Bilis, ay connectan niyo ako sa Shenxia. Kakausapin ko sila.
Haha, Chairman Chin. Inaamin ko, medyo napalakas ang boses ko kanina. Siguro kailangan nating kumalma. Ang pagpatay ng Kraken sa halimaw na umatake sa Korea ay talagang malaking ambag sa seguridad ng buong mundo. Dapat nating isantabi ang ating mga alitan at humanap ng paraan para mag-usap upang sama-samang harapin ang panganib. Nagpapalakas ng militar ang Shenxia para lang ipagtanggol ang aming bayan. Naibahagi na ang impormasyon tungkol sa banta sa hinaharap. Paniwala man kayo o hindi, kayo na ang bahala. Sino yan? Lumabas ka. Isang dayuhan. Napakahigpit ng seguridad dito. Paano ka nakapasok? Manahimik ko kayo, mahal na Pangulo. Ako si Liz. Kinakatawan ko ang kalooban ng Diyos ng Karagatan. Naparito ako para iligtas ka at ang iyong bansa. Ang halimaw ng Shenxia na nagngangalang Kraken. Ang tunay na sanhi ng paggunaw ng mundo. Sa huli, lalamunin nito ang buong mundo. At kami, ang Cult of the Sea God, ay naparito para pigilan ito. Iligtas. Kung ikukumpara, ikaw ang dayuhan, hindi ba? Tuldok. Maaari namin kayong bigyan ng kapangyarihan. Pwedeng magtulungan, pero hanggang sa teknolohiya lang. Samantala, sa NCT ng Shenxia, habang dahan-daang lumalangoy ang aking dambuhalang katawan, pabalik sa safety port numero 3, ang dagsaan ng mga tao. Ang mga sigawan ay parang tsunami. Kraken, mabuhay ang aming banal na tagapagtanggol. Anong nangyayari? Kumain lang naman ako ng hipon. Paanong naging pambansang bayani na siya? Nagbalik na si Lord Kraken. Bilis, i-activate ang lahat ng feeding ports. Matagumpay na nagbalik si Lord Kraken. Siguradong gutom na siya. Humarap siya sa dambuhalang anino sa karagatan. Habang tinatapik ang kanyang dibdib. Puno ng kumpiyansa, Lord Kraken, huwag po kayong mag-alala. Naghanda po kami ng napakaraming karne. Kumain na po kayo hanggang sa gusto ninyo. Tiyak na mabubusog at masasapatan kayo. Old Zhang, huwag kang masyadong magsalita ng patapos. Napakalakas kumain ng Kraken. Higit pa sa iyong inaakala. Elder Chen, 100% po kayong makakatiyak. Napakarami natin dito. Siguradong sapat ang ating mga supply. Magpadala pa ng mga tao. Magandang bagay na magana ang Panginoon. Sige pa, pakainin niyo pa. Huwag titipirin. Sinimulan ang ebolusyon. Teka, anong ibig sabihin nito? Anak ng, bakit may bawas pa rin? Bahala na, kakainin ko pa rin. Kahit gaano kaliit, laman pa rin yan. Black hole ba ang tiyan ng Kraken? I-report nyo agad sa chairman. Kailangan nating mag-angkat ng karne mula sa buong mundo. Simulan ka agad ang pandaigdigang pagbili, kahit magkano pa ang halaga. Makipag-isa sa lahat ng ating mga alyado. Putulin ang bawat supply line nila ng karne. Kasabay nito, formal naming inaanunsyo ang pagbuo ng Blue Star Alliance. Ito ang aming pinakabagong super soldier. Ito ang pinakabagong super soldier na ipinakita ng Amerika. Ayon sa impormasyong nakuha ng ating intelligence department, sa kasalukuyan, ang Amerika ay mayroong hindi bababa sa 100 ganyang klaseng super soldier. 100. Kaya naman pala ang lakas ng loob ng mga kanon na yan na magpakita. Yun pala ang pinanghuhugutan nila ng lakas ng loob. Mula noong sandaling lumawak ang karagatan, nagsimulang bumalik ang mahiwagang enerhiya, at nagbago ang lahat ng nilalang. Ang lakas nating mga ordinaryong tao, ay lumakas din sa iba't ibang antas. Maraming hayop at halaman ang naging sobrang lakas na hindi ka panipaniwala. Sa tingin ko, ang Amerika, ay malamang nagaling sa isang makapangyarihang mutated na halimaw. Ang serum na nakuha nila, na kapag itinurok sa mga ordinaryong sundalo, ay makakalikha ng ganitong klaseng super soldier. Kung lakas lang ang pag-uusapan,
Sa buong mundo sa kasalukuyan, mayroon pa bang mas makapangyarihan pa kaysa sa Kraken? Elder Chen, kumusta na ang progreso ng Dragon Blood Warrior Project? Lumabas na ang mga super soldier ng Amerika. Hindi maaaring magpahuli ang ating mga Dragon Blood Warrior. War God, masyadong matindi ang kapangyarihan ng Kraken Serum. Sinubukan ko na ng hindi mabilang na beses. At saka ko palang bahagyang naabot ang antas na kaya ng katawan ng tao. Ang unang batch ng mga sundalong tinurukan ng Serum ay tunay ngang tumaas ng malaki ang lakas, bilis, at recovery ability. Pero kung titingnan sa ngayon, ang antas ng paglakas nila ay hindi pa rin may kukumpara sa mga super soldier ng Amerika. Hindi may kukumpara sa mga kano. Paano nangyari yan? Lahat tayo nakita kung gaano kalakas ang Kraken. Hindi kaya masyado ninyong nilabnaw ang Serum. Hindi maaari. Ito na ang pinakamataas na kayang tanggapin ng isang ordinaryong tao. Ang maximum concentration. Kung tataasan pa ang concentration, magpapakita ng senyales ng gene collapse ang mga sundalo. Masyadong matindi ang asensya ng halimaw sa Serum. Nahihirapan ang ating human genes na i-fuse ito ng perpekto. Kailangan natin ng isang susi para patatagin ang genes. Para buksan ang mas malalim na evolution lock. Kung hindi, baka mabaygo ang Dragon Blood Project. Elder Chen, malapit nang sumalakay ang ibang lahi. Kailangang magtagumpay ang Dragon Blood Project. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng ating Shensia at ng buong sangkatauhan. Kailangan ninyo sa lalong madaling panahon na malutas ang problemang ito. Kumusta na ang ebolusyon ni Kraken? War God, pagkatapos mag-evolve ni Kraken, dumobol ang bilis ng kanyang paglamon. Kung magpapatuloy ang ganitong pagkonsumo, at kung hindi pa rin tayo makakapag-import mula sa ibang bansa, malamang ay mauubos ang ating mga reserba sa loob lang ng ilang araw. Napakahalaga ni Kraken para sa Shensia. Dapat nating gawin ang lahat para tulungan siyang makumpleto agad ang kanyang ebolusyon. Maghahain ako ng panukala sa konseho. Simula sa araw na ito, maglulunsad ang Shensia ng kampanya laban sa pagkain ng karne. Lahat ng supply ng karne ay uunahing ibigay kay Kraken. Hindi tayo mamamatay kung hindi kakain ng karne sa loob ng 28 araw. Pero pagkatapos ng 28 araw, darating na ang ibang lahi. Kung wala si Kraken, kung wala tayong lakas, magugunaw ang ating bansa, malilipo lang ating lahi, ding. Inaabsorb ang high energy protein. Nakatanggap ng 0.00 isang evolution value. Ding. Inaabsorb ang mutated na higanteng yellow croaker, tier 3. Nakatanggap ng 3 evolution points. Tatlong evolution points. System log. Kaya pala napakasarap ng lasa. Ganoon pala, ang pagkain ng mga mutated na nilalang. Ang bilis ng pagkuha ng evolution points mula dito ay hindi nababawasan. Mukhang kung gusto kong mapanatili ang mabilis na evolusyon, kailangan kong taasan ang kalidad ng aking pagkain. Ang dami ng kailangan kong kainin kung ordinaryong baboy, baka, at tupa lang ay masyadong nakakatakot. Kung aabot ako sa tier 5 o tier 6, baka hindi na talaga kakayanin ng Shensia na mag-supply sa akin. Pagkain, kailangan ko ng pagkain na mas mataas ang kalidad. Hindi pwede, kailangang palakasin ang kakayahan sa pangangaso ng mga taga-Shensia, para magkaroon sila ng kakayahang manghuli ng mas malalakas na kalaban. Busugin mo ako, at palakasin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil sa Starmark Vibranium ng Isla Xuanming. Starmark Vibranium, Isla Xuanming. Sa nakaraan kong buhay, natuklasan ng mga taga-isla ang Starmark Vibranium sa Isla Xuanming. Ang super metal na ito, ang nagbigay sa kanila ng kakayahang gumawa ng battle armor na bumago sa lahat. Kailangan kong ipaalam ito sa matataas na opisyal ng Shenxia, at bawiin ang pabor na ito para sa atin. Target, Isla Xuanming. Engineering team at Wenlong Group, umalis na agad. Buong bilis, sumulong. War God. Siya nga, ang abilidad nitong magpadaloy ng enerhiya. Ang walang kapantay na tibay nito. Hindi ka panipaniwala. Ito ang susi para buhayin ang Gate God. Dahil dito, ang ating itinigil na proyektong Giant Mecha, ang Gate God, ay muling mabubuhay. Ito ang tuluyang babago sa kasalukuyang sistema ng pakikidigma. Ito ang susi na kayang magpasimula ng ikatlong rebolusyong teknolohikal. Hahaha, mabuti. Binasbasan ng langit ang Shenxia. Dahil sa bagay na to, makakagawa na tayo ng ating sariling Iron Titan. Tingnan natin kung paano pa magyayabang ang mga halimaw na laman ng mga Amerikano. Pakinggan ang utos. I-deploy na agad ang Xuanwu Engineer Corps. Gawing prioridad ang lahat ng transport ships. Kahit anong kapalit, simulan agad ang pagmimina. Isara ang buong karagatan. Itataas sa pinakamataas na alertong militar. Makinig ka. Agad-agad na i-anunsyo sa buong mundo na ang Isla Xuanming at ang mga karagatan sa paligid nito ay noon pa man ay isang sagrado at di matitinag na teritoryo ng ating dakilang Fusang. Teritoryo ng dakilang Fusang, walang isusuko kahit isang pulgada. Ang ginagawa ng Shenxia ay ilegal na pananakop.
Ilegal na pagmimina. Dapat itigil yan kaagad. Lumayas kayo ngayon din. At bayaran ninyo ang lahat ng aming mga pinsala. Ang Isla Xuanming ay pag-aari ng Shengxia. Mula pa noong unang panahon. Nagmimina ang Shengxia sa sarili nilang bakuran. Wala sa lugar ang mga payasong tulad nyo para magdikta sa amin. Mananagot kayo kung hindi kayo titigil. Ginoong Wilson, nakikita nyo kung gaano kayabang ang mga taga-Shengxia. Sila, gusto nilang solohin ang teknolohiyang babago sa ating panahon. Ito ay isang deklarasyon ng gyera laban sa alyansa ng Blue Star. Kailangan natin silang pagbayarin. Ang Shengxia ay banta na sa seguridad ng buong mundo. Iniuutos ko sa alyansa ng Blue Star ang lahat ng nasa rehiyon ng Karagatang Pasipiko, mga barkong pandigma, at puwersang panghimpapawid, na magtipon ngayon din sa karagatan ng Isla Xuanming. Bigyan ang Shengxia ng huling ultimatum. Sa loob ng 48 oras, walang kondisyong iatras ang lahat ng tauhan at kagamitan. Kung hindi, wawasakin namin ang lahat. HMPH, mga taga-Shengxia. Mga taga-Shengxia, ang tanging inaasahan ninyo ay ang larwang pugitan nyo na nagtatago sa ligtas na daungan. Ngayon, ipapamukha ko sa inyo ang katotohanan. Lady Liz, oras na, pakiusap, hayaan ng durugin ni Panginoong Crofes ang kanilang mga ilusyon. Masusunod, dapat na ring maramdaman ng kanilang pinuno ang paghatol. Dapat na ring maramdaman ng Shengxia ang paghatol. Hahaha, mga taga-Shengxia, nakita nyo ba yan? Ito ang kapangyarihan ng kalaliman. Manginig kayo sa kapangyarihan ni Panginoong Crofes. Dumating na ang katapusan ninyo. Mga taga-Shengxia na hindi marunong lumugar model. Panginoong Clovis, dudurugin ang Kraken ninyo, na parang pagdurog lang sa isang mabahong surot. Ang Star Pattern Vibranium ay sa aming dakilang imperyo ng Fusang. Pagpupan at punitin kayong lahat. Kraken, kulang pa yan kahit pansingit lang sa ngipin ni Panginoong Clovis. Ha ha ha, kung ikukumpara kay Clovis, ang Kraken ng Shengxia ay parang isang maliit na laruan lang. Tiyak na matutulalan na ngayon ang mga taga-Shengxia. Kalokohan, si Lord Clark ang pinakamalakas. Tama, si Lord Clark ang Diyos na tagapagtanggol ng Shengxia. Ang Panginoon, tiyak na palalayasin niya kayong mga ganid. Palabas sa aming lupain. Hindi mananalo ang Kraken. Sinasabi sa akin ng mga mata ko. Ang level ni Clovis ay nasa ika-50 at ang lakas niya ay mahigit 2,000. Ang Kraken ay nasa ika-4 na level lang na may lakas na 1,600. Sobrang laki ng agwat. Ha ha ha. Ate Star, ang na-awaken mo ba ay ang D-Class na talentong Eye of Truth. Kayang makita ang lakas ng kahit anong nilalang na ipinapakita bilang data sa harap ng mga mata mo. Ganyan din ang talentong na-awaken ko. Walang-walang ang panama ang Kraken kay Clovis. Nakita ko rin. Tama ang sinabi ni Ate Star. Hindi mananalo ang Kraken. Wow, ang gagaling nyo. Nakapag-awaken talaga kayo ng mga talento. Ang na-awaken ko ay D-Class na Fire Manipulation. Sa akin naman, E-Class na Enhanced Hearing. Bakit kayong lahat, may na-awaken ng talento? Pero ako, wala pa rin. Ha, anong nangyayari? Una, lumitaw ang isang dambuhalang halimaw sa dagat. Tapos, biglang nagsimulang mag-awaken ng mga abilidad ang lahat. Ano na ba talagang nangyayari sa mundo? Teka. Iniiba nyo ang usapan. Kung ako ang tatanungin, mapapahamak talaga ang Shengxia sa pagkakataong ito. Base man sa laki ng katawan o sa datos sa papel, si Cracky ay hinding-hindi magiging katapat ni Clovis. Hey, hihintayin ko na lang dito ang pagkapahiya ng mga taga-Shengxia. Kahit na may kaunting diferensya sa stats, siguradong makakagawa ng himala si Lord Kraken. Siya ang ating tagapagtanggol na Diyos. Ang Diyos ng digmaan, mukhang hindi nasayang ang mga pagsisikap natin. Matapos makuha ni Lord Kraken ang napakaraming high-energy substance, matagumpay na siyang umabot sa ika-4 na antas. Bagamat ang iba't ibang stats niya, ay malaki pa rin ang agwat kumpara kay Clovis. Hindi naman ibig sabihin na wala siyang kalaban-laban. Ang agwat ay nakatakda, pero ang nilalang ay buhay. Basta't mapigilan ni Kraken ang halimaw na yon ng 1 oras. Hindi, kalahating oras, kayang wasakin ng fleet ko ang linya ng depensa ng koalisyon ng Amerika. At pagkatapos ay babalik kami para tulungan si Kraken mula sa magkabilang panig. Para lipulin ang malaking alimango na yon. Ang Star Pattern Vibranium ang sandigan natin para sa kinabukasan. Walang isusukong kahit 1 pulgadang lupa. Bawat piraso ng ore, ipaglalaban. Kung ganun, laban hanggang sa huli. Hindi nagsisinungaling ang datos ng God of War. Ang Frost Domain ni Clovis ay may malawak na sakop. Pagtitiwaka lang paglapit ng fleet doon. At higit sa lahat, si Lord Kraken ay may talino. Tinitimbang niya ang mga pakinabang at kawalan. Sa tingin nyo ba'y isusugal niya ang kanyang buhay para sa Shengxia?
para harapin ang isang kaaway na halatang mas malakas sa kanya. Kamahalan, Kraken. Ako si Chinzing ng Xuanji Pavilion ng Shengxia. Ang Xuanming Island na itinuro ninyo sa amin ay kasalukuyang nasa kapahamakan. Nakuha ng Amerika ang tulong ng higanteng polar crab na si Clopes. Kailangan namin kayo. Kailangan kayo ng Shengxia. Pakiusap, pigilan ninyo si Clothes. Kung hindi, tiyak na maaagaw ang minahan ng vibranium na ito. Kapag nangyari yun, mapapahamak ang Shengxia. Ang Arctic Giant Crab, si Clothes. Sa dati kong buhay, di ba't dapat inatake muna ng tipak ng yelong ito ang East Coast ng Amerika? Bakit sa Shengxia ito dumiretso? Mukhang binago nga ng muli kong pagsilang ang timeline. Apurahan ang kanilang hiling. Pero sa lakas ko ngayon, talagang hindi ko kayang sirain ang depensa ng malaking alimaindong yun. Kahit na marami na akong nak-aim mula sa Shengxia. Ayoko namang magpakamatay. Hindi ko pwedeng hayaan lang ang Amerika. Kailangan kong makaisip ng paraan. Walang epekto ang mga pisikal na atake. Kung ganoon, kailangan kong gumamit ng elemental attack. Ang abilidad kong Ocean Sovereign ay kayang sumipsip at pag-isahin ang genes ng ibang sea monster. Kailangan ko lang sumipsip ng isang malakas na elemental sea beast. Sa dati kong buhay, sa karagatan ng Mariana, may isang grupo ng barko na agad na nakuryente. Siguradong may nakatirang malakas na lightning type na sea beast doon. Hindi naman kalayuan, may oras pa. Hintayin niyo ako. Hindi naman papuntang Xuanming Island ang direksyon ng Kraken. Di tumakas ba siya? Kapag kaharap ang isang dambuhalang halimaw na hindi matatalo, natural lang na tumakas. Wala siyang obligasyon na magpakamatay para sa atin. Lagot na. Kung walang tulong mula sa Kraken, ang ating fleet, paano natin mapipigilan sa Numing Island ang pinagsanib na fleet ng Amerika? Nasa kabilang panig yung malaking alimango. Paano pa tayo lalaban yan? Pero, yung minahan ng vibranium na pinaghirapan nating makuha, basta na lang ba natin ibibigay sa mga taga-Britain at mga Hapon na yun? Hindi ko to matatanggap. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga dambuhalang halimaw na yan. Tingnan mo, kapag may krisis, sila ang unang tumatakbo. Tama na, ipatupad ang plan B ngayon. Maayos na umaatres ang fleet mula sa karagatan ng Xuanming Island. Iutos sa Jiaolong Special Forces, pasabugin ang minahan kahit anong mangyari. Ang mga pangunahing kagamitan, hindi natin ito maaaring ipaubaya sa mga kalaban. Hintayin muna natin ang balita mula sa Kraken. Anong nangyayari? Umatras na ang Shengxia. Umatras na nga sila. Sinira pa ng Shengxia ang sarili nilang mga kagamitan sa pagmimina. Sumuko na ang mga taga-Shengxia. Nasaan na ang mga taga-Shengxia na yan? Diba sabi niyo walang tatalo sa Kraken niyo? Magsalita naman kayo. Mga duwag talaga itong mga taga-Shengxia. Nagpapanggap pa na walang kinatatakutan. Pero sa huli, hindi man lang nagpaputok kahit isang beses. Bigla na lang tumakas ng patago. Isang grupo ng mga walang silbi. Mga payaso lang talaga ang mga taga-Shengxia. At yung sinasabi nilang banal na hayop na tagapagtanggol. Ang Kraken, nasaan na kaya yun ngayon? Baka naman tumakas na yun na bahag ang buntot. Nagpapatawa ba itong mga taga-Shengxia? Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin malalaman na may ganito kaalagang yaman pala rito. Ngayon, lahat ng ito ay atin na. Hindi ba kayo lalaban? Hey, ang Kraken, ang nasa alamat, masyado pala kitang pinahalagahan. Commander, labanan na natin sila. Oo, hindi ko na talaga matiis ang pang-aaping ito. Masyado itong nakakahiya. Nakita nilang nakahanap tayo ng yaman tapos basta na lang nila aagawin. Labanan na natin sila. Commander, magutos na kayong magpaputok. Lahat ng barko, manatili sa forma sayon. Pabilisin ang pag-atres. Ito ay isang utos. Mga kasama, hindi masasayang ang dugong ibinuwis natin. Hindi mapupunta sa wala ang kahihiyang dinanas natin. Tandaan nyo ang araw na ito. Tandaan nyo ang mga pagmumukha ng mga ganid na yun. Hindi tayo pinabayaan ni Lord Kraken. Nag-iipon siya ng lakas. Naghahanap siya ng pagkakataong gumanti. Magtiwala kayo sa ating tagapagtanggol. Ang Xuanming Island na nawala sa atin ngayon. Sa kanyang pamumuno, tiyak na babawiin natin ito. Tandaan, 1,000 beses pa. Huhugasan natin ng dugo ng mga kalaban ang ating kahihiyan. Ngayon, sundin ang utos. Umurong. Urong. Lord Kraken. Nasaan ka? Bakit tayo umurong? Buisit, dapat nandito lang yun, Paubos na ang oras. Kung hindi ko pa to mahanap, babalik na lang ako at makikipagbakbakan. Ang dami nang binigay sa akin ng Shengxia. Para maging takas. Hindi ko kayang sikmurain ang kahihiyang yun. Yung halimaw dagat na dekuryente. Kayang wasakin ang buong turquoise fleet sa isang atake lang. Siguradong hindi maliit ang katawan nun.
Sa ganoong kalaking katawan, siguradong hindi rin biro ang enerhiyang kailangan niya araw-araw. Kung kumakain siya ng laman, sa paglangoy ko ng pabalik-balik dito, dapat, matagal na niya akong inatake. Pero hindi nangyari yun. Ibig sabihin, ang paraan ng pagkuha ng enerhiya ng nilalang na to, ay malamang hindi sa pamamagitan ng pagkain, kundi sa pag-absorb ng enerhiya. Tama, kung ganun nga, dapat kong hanapin, kung saang lugar dito sa malapit ang may malakas na enerhiya. Nahanap ko na. Igat kidlat ng kailaliman, Fulcanes, nasa hustong gulang, antas 42, igat kidlat ng kailaliman. Igat kidlat ng kailaliman, siklas na kontrol sa kidlat. Hinding-hindi ko pwedeng istorbohin ang nilalang na to. Ang agility niya ay mas mataas ng 600 puntos kaysa sa akin. Kapag gusto niyang tumakas, hindi ko talaga siya mahahabol. Pero hanggat makakalapit ako ng sapat, magagamit ko ang napakalakas kong puwersa para kontrolin siya agad. At pagkatapos ay durugin siya. Good baby, huwag kang titan gala. Ipagpatuloy mo ang pagsipsip, sipsip pa ng marami. Malapit nang dumating si Master. Anong nangyayari? Kapatid, nandito na ako. Kuya, nahuli na kita. Ikaw na isang hamak na tier 4 na tuta, ay naglakas loob na kalabanin ako na isang tier 42. Sakto, makakakain ako ng pugita para maiba naman ang panlasa. Ano to? Paanong nangyari to? Kung tumakas ka lang sana kanina, wala talaga sana akong magagawa sa'yo. Pero ngayong nahuli na kita, isa lang ang kahahantungan mo. Maging sustansya ka para sa ebolusyon ko. 1,700 puntos ng lakas. Itong pagitang ito na tier 4 lang, ay mayroon palang 1,700 puntos ng lakas. Sobra namang imposible nito. Kulungan ng super kidlat, sumabog ka. Hindi. Para kay Shensia, para sa sarili ko, kayanin mo to. Paanong posible to? Paano niya nakakayanan ang ganito kalakas na kuryente? 20 beses ang bilis ng tunog. Talam ng kamatayan, sugod. Ha. Kahit na naging sobrang tensyonado, sa kabutihang palad, napatay ko rin tong mahabang dekuryenteng nilalang. Hanggat makakapag-evolve ako ng bagong talento na may kinalaman sa kidlat, magagawa ko ng kuryentehin ang malaking alimangon na yun. Pagsipsip sa Deep Sea Thunder Eel, nakakuha ng 3,200 evolution points. Hey, isang hindi inaasahang sorpresa. Hindi ko inaasahan na ang mga evolution points na nakuha ko sa paglamon sa Deep Sea Thunder Eel na to, talagang napa-level up ako nito diretso sa ikalimang antas. Kung ganoon, pagsabayin na ang evolution at ang gene analysis. Ha, hindi lang nagising sa akin ang isang C level na talent sa pagkontrol ng kidlat, kundi direkta ring nagising ang isang C+ level na skill, ang Thunderstorm Abyss, ang Ocean Dominator, gaya ng inaasahan sa isang top tier skill. Angas, sige, ngayong mayroon na ako ng kapangyarihan ng kidlat, mas magiging madali ng talunin ng malaking alimangon na yun. Kung ganoon, Clovis, parating na ako.